Sa Fang Tower, na itinuturing na sentro ng mga bihasang salamangkero, ay nagaganap ang isang walang kapantay na nakakatakot na pangyayari. Si Professor Childman at ang kanyang natatanging alagad na si Azili ay palihim na nagsasagawa ng isang eksperimento. Gayunman ang kinalabasan ay lumampas sa kontrol ng isang mahiwagang puwersa ang nakaapekto kay Azili at binago ang kanyang katawan tungo sa isang kakaibang nilalang. Nakakatakot na mga ingay ang umalingaw sa paligid na agad nakatawag ng pansin ng mga salamangkero sa paligid. Habang naghahanda silang gumamit ng mahika upang sirain ang kakaibang nilalang ay biglang sumugod ang isang binatang magulo ang buhok na si Krylon Silo upang makialam. Dahil sa kanyang malapit na ugnayan kay Azili, ay hindi niya matatanggap na may makapanakit sa kanya. Ang kanyang pag-aatubili at personal na damdamin ang nagdala kina Krillin at Silo sa isang mabigat na pagkakamali. Sinamantala ng halimaw ang kaguluhan upang makatakas mula sa tore at naglaho sa dilim ng gabi. Paglipas ng 5 taon, matapos ang masakit na pangyayaring iyon, ay hindi na mag-aaral si Krillin Silo sa Fang Tower. Itinakwil niya ang kanyang lumang pangalan at tinawag ang sarili bilang orphan, bilang paraan upang ibawon ang kanyang nakaraan. Ngayon si orphan ay pagalagala na lamang nagtatrabaho bilang isang salamangkero na pa-extra upang may makain. Gayunman, hindi madali ang buhay para sa kanya. Minsan siya ay nagpautang ng pera sa 2 dukhang bata, ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap na mabawi iyon, ay nanatiling hindi nababayaran ng pera. Sa isang maliit na kainan sa labas ng bayan, ay tahimik na tinatamasa ni Orphan ang isang payak na hapunan gaya ng nakasanayan matapos ang isang mahabang nakakapagod na araw. Habang umiinom siya, ay biglang nagsalita ang isang batang taga-silbi. Ang mga mata nito ay kumikislap sa kuryosidad. Siya ba ay minsang naging bahagi ng akademya sa Fang Tower? Ang tanong na ito ay nagdulot kay Orphan ng sandaling pag-aalinlangan at bagaman ayaw niyang aminin ay pinapakita ng maliit na sagisag sa kanyang kupas na balabalang lahat. Sa panahong ito, sinumang nakapagtapos mula sa Fang Tower ay mataas ang pagtingin dahil ito lamang ang lugar na nagsasanay ng mga salamangkero na may nakahigit na kapangyarihan. Ang sagisag ng akademya ay simbolo ng kapangyarihan na kahit ang pinakamatatapang ay mag-iingat kapag nakita nito. Kinabukasan nang bumalik si Orphan sa kanyang barong-barong na tirahan, ay biglang lumitaw ang 2 batang umutang sa kanya. Ang pananabik ay hayag sa kanilang mga mukha na para bang may dala silang mahalagang balita. Masigla nilang ikinuwento ang isang engranding plano na puno ng potensyal, isang pakana na maaaring magdala ng napakalaking pera. Kapag naging maayos ang lahat, ay agad masosolusyunan ang mga problemang pinansyal na bumabagabag kay Orphan. Ang mga pangakong iyon mula sa mga bata ay tunog payak na nakakapagduda. Sa kabila ng kanyang alinlangan ay nagpasiya si Orphan na subukan ang kanyang kapalaran, iniisip na baka hindi kasing sama ng kanyang pinangangambahan. Gayunman ang mapait na katotohanan ay malayo sa ipininta sa kanya. Agad silang nalubog sa isang sablay na plano, sumali sa isang mapanlinlang na organisasyon ng multi-level marketing upang linlangin ang isang prestihiyosong pamilyang maharlika sa lungsod. Mula pa lamang sa simula ay halatang-halata na, dahil ang 2 bata ay walang tigil na nagbubunyi ng mga kakatwang produkto, sinusubukang hikayatin ang mga customer sa pamamagitan ng magagarbong ngunit hungkag na mga salita na kayang makita ng kahit sinong may kaunting kabatiran bilang panlilinlang. Ang pamilyang maharlika na hindi madaling malinlang ay agad na nagduda sa kahina-hinalang kilos ng 3. Palihim nilang iniulat ito sa mga puwersa ng seguridad na nagplano na dakpin ang buong grupo sa oras na lumampas ang mga bagay. Sa gitna ng tensyon ay hindi sinasadyang natuklasan ni Cleo, ang bunsong anak ng pamilya, ang isang nakagugulat na katotohanan nang tumigil ang kanyang paningin sa kupas na sagisag na dala ni Orphan. Biglang bumalik ang mga alaala mula sa maraming taon na ang nakaraan. Noon ay may isang makapangyarihang salamangkero na dumating sa kanilang tahanan at nag-iwan ng isang isinumpang espada kalakip ng kahilingan na panatilihin itong lihim. Ang mga kwento ni Cleo at ang mga pira-pirasong detalye na napansin ni Orphan ay unti-unting nagbuo ng malinaw na larawan. Hindi niya kailangang mag-isip ng matagal upang matukoy ang pagkakakilanlan ng taong nagtiwala sa pamilyang maharlika ng isinumpang espada. Walang iba kundi si Professor Childman, isa sa pinakamakapangyarihang salamangkero sa kanyang buhay. Ang pagkaunawang ito ay nagdulot kay Orphan ng matinding pagkabahala dahil tila umiikot muli ang lahat sa nakaraan na nais niyang ibaon.
Habang ang paligid ay nilulunod ng tensyon, ay biglang sumabog ang isang malakas na pagsabog mula sa kalapit na bahay. Ang ugong ay yumanig sa buong paligid at nagpabigla sa lahat ng naroroon. Isang likas na pagnanasa ang sumibol kay Orphan, hindi upang magdala ng panganib, kundi upang pigilan ito. Agad siyang sumugod patungo sa pinagmulan ng pagsabog. Sa puso ni Orphan ang pagnanais na protektahan ang lahat ay nanaig kaysa sa takot sa hindi kilalang banta. Ang malaking pinto ng bahay na winasak ng pagsabog ay bumukas, naglantad ng tanawin na nagpatahimik sa lahat. Sa gitna ng mga guho ay lumitaw ang isang higanteng nilalang. Ang dambuhalang katawan at punit-punit na mga pakpak nito ay naglalabas ng nakakatakot na presensya. Sa isang iglap lamang ay nakilala agad ni Orphan na hindi ito isang karaniwang dragon, kundi si Azalee. Tumayo si Orphan sa harap ng dambuhalang nilalang. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, ngunit hindi maitago ang sakit. Itinaas niya ang kanyang tinig gamit ang pinakatapat na mga salita upang maabot ang natitirang bahagi ng pagkatao ni Azalee. Gayunman walang kabuluhan ang lahat ng pagsisikap, walang senyales ng pakikinig ang halimaw. Ang malamig nitong mga mata ay punong-puno lamang ng kabaliwan at likas na pagnanasa sa pagkawasak. Sa isang kisap mata ay bumuga ng apoy ang bunganga ng halimaw na tuwirang tumungo kay Orphan. Mabilis siyang umatras, sinusubukang umiwas, ngunit ang matinding init at nagkakakulong na usok ay nagpalabo sa lahat sa gitna ng kaguluhan. Si Azalee sa kanyang anyong halimaw ay mabilis na sumugod na may makapangyarihang kagat. Kinuyom ang isinumpang espada na matagal na iningatan ng pamilyang Maharlika at pagkatapos ay tumakas patungo sa masukal na kagubatan sa labas. Ang piling pangkat ng mga salamangkero na nakatago ay ganap na handa ng kumilos. Sila ay pinadala upang tiyakin na ang nilalang ay hindi na makapagdulot ng karagdagang pinsala. Nang lumabas ang halimaw mula sa gusali, ay agad na pinakawalan ang makapangyarihang mga atake ng mahika. Ang maningning na mga liwanag mula sa mga orasyon ay nagbigay liwanag sa gabi. Gayunman bago tumama ang mga atake sa kanilang pakay, ay biglang sumugod si Orphan sa gitna ng labanan, ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang pahupain ang mahika. Lahat ay biglang huminto sa gitna ng pagkabigla ng mga nakasaksi. Ang kanyang mapangahas na pagkilos ay hindi lamang nagligtas kay Azalee mula sa tiyak na kamatayan, kundi nagbigay daan din upang siya ay makalayo sa mga anino, nakaiwas sa pagkubkob ng pangkat ng mga salamangkero. Ang alaala ng 5 taon na ang nakalipas ay patuloy na bumabalik sa isipan ni Orphan, na tulad ng sugat na hindi gumagaling. Noon, siguro Childman ang nanguna sa isang grupo ng mga batang mag-aaral na puno ng pangako. Lahat sila ay nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang nakatagong kapangyarihan at sa kanila si Azalea ang higit na namukod-tangi. Isang dalaga na may pambihirang talento na nakilala bilang magulong mangkukulam dahil sa kanyang di pangkaraniwang kapangyarihan. Tuwing si Azili ay nakikilahok sa mga pagsasanay laban sa guro, ang mga alingawngaw mula sa mga banggaan ay hindi lamang yumanig sa silid, kundi minsan ay nagdulot pa ng bahagyang lindol sa buong tore. Ang grupo ng mga alagad ni Guro Childman ay hindi lamang malakas sa kakayahan, kundi mayroon ding napakalapit na ugnayan. Lahat sila ay mga ulila, ngunit hindi nito ipinaramdam sa kanila ang kakulangan. Sa halip, ang mga araw na magkakasama sila sa Fang Tower ay ilan sa mga bihirang masasayang sandali. Itinuring nila ang isa't isa bilang pamilya, nagbabahagi ng mga kagalakan at laging handang ipagtanggol ang isa't isa laban sa anumang panganib. Sa kabila ng mga hamon ng buhay, ay nagkakapit-bisik sila upang malampasan ang lahat ng balakid. Gayunman ang panandaliang kasyahang ito ay hindi nagtagal. Isang kakilakilabot na pangyayari ang bumagsak, winasak ang lahat ng kanilang pinahalagahan. Nang si Azili ay naging isang halimaw at tumakas mula sa Fang Tower, ay mabilis na gumawa ng pasya ang konseho ng akademya. Upang maprotektahan ang kanilang reputasyon at autoridad, ay idineklara nila sa buong mundo na si Azali ay namatay sa isang aksidente sa laboratorio. Ang pahayag na ito ay hindi lamang isang kasinungalingan, kundi isang ganap na pagtanggi sa responsibilidad para sa isa sa kanilang pinakamatalinong estudyante. Ang Fang Tower, na palaging ipinagmamalaki ang mataas na ideal at integridad, ay ngayon ginamit ang isang huwad na anyo upang takpan ang isang nakakatakot na katotohanan. Si Orphan na tiningnan si Azali hindi lamang bilang kapatid, kundi bilang kanyang pinakapinagkatiwalaang kasama ay hindi matanggap ang pandaraya. Paulit-ulit siyang nagmakaawa sa mga tagapagturo at matataas na salamangkero sa akademya na magsagawa ng paghahanap na umaasang may babalik si Azali. Sa kabila ng kanyang taos, pusong pagmakaawa ay binaliwala siya.
Nakahanap sila ng iba't ibang dahilan upang bigyang katwiran ang kanilang kawalang pakialam. Iginiit na mas mahalaga ang pagpapanatili ng imahe ng akademya kaysa sa pagliligtas ng isang estudyanteng nawalan ng kontrol. Matapos paulit-ulit na tanggihan ay nadama ni Orphan na ang kanyang katapatan sa Fang Tower ay naubos. Hindi na niya nakilala ang lugar na minsan ay naging pangalawang tahanan, isang lugar na minsang nagbigay ng pag-asa at kahulugan sa kanyang buhay. Buo ang pasya niyang tinalikuran hindi lamang ang akademya, kundi pati na rin ang pangalang Krylon Silo, isang bansag na kaugnay ng masakit na nakaraan. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, ay nagulat si Orphan na makatanggap ng direktang alok mula kay Guro Childman, ang iginagalang na salamangkero na naging simbolo ng lakas at karunungan sa Fang Tower. Hiningi ni Childman kay Orphan na isagawa ang isang napakahalagang misyon, ang alisin ang halimaw na itinuturing na malaking banta ng parehong akademya at ng komunidad ng Mahika. Siguro Childman sa pamagitan ng kanyang matalas na pag-iisip at karanasan ay pinaginalaan ng layunin ni Azalea sa pagangkin ng isinumpang espada ay ang maibalik ang kanyang katawang tao. Gayunman nagpahayag din siya ng pagdududa sa posibilidad nito dahil ang masamang kapangyarihang nakatago sa espada ay hindi madaling mapasailalim. Tahimik na nakinig si Orphan sa bawat salita ng kanyang dating guro habang nababahala ang kalooban. Ang Fang Tower sa kabila ng pagkilala sa nakahihigit na lakas ni Azalea bilang tao, ay ngayon nakikita lamang siya bilang panganib na kailangang alisin. Para sa kanila, ang pagpatay sa halimaw ay hindi lamang isang kilos ng pagprotekta sa mga kalapit na residente, kundi isang paraan din upang mapanatili ang reputasyon ng akademya at maprotektahan ang banal na lupain mula sa banta. Hindi itinago ni Childman ang kanyang paninindigan, binigyang din na ang sakripisyo ni Azalea, gaano man kasakit, ay kinakailangan para sa kapayapaan ng lahat. Si Childman gamit ang kanyang estratehikong pag-iisip at kahangahangang kakayahan sa mahika ay palihim na nagsagawa ng isang orasyon ng pagsubaybay sa isinumpang espada. Ang orasyong ito na hindi lamang masalimuot, kundi lubos na tumpak ay nagbigay daan sa grupo ng mga salamangkero upang madaling matukoy ang kasalukuyang kinaroonan ni Azalea. Ito ay isang mahalagang hakbang sa kanilang plano, isang paglapit patungo sa pagtatapos ng masakit na kuwentong ito. Naniniwala si Childman na sa tulong ng orasyong pagsubaybay, ang pagharap at pagtanggal ng banta mula kay Azalea ay magiging mas posible kaysa dati. Sa harap ng kanyang guro ay tumango si Orphan na para bang buong pusong tinatanggap na makibahagi sa misyon upang tugisin ang halimaw. Ang kanyang anyo ay seryoso, ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan ay bumabalangkas siya ng isang planong ganap na kabaliktaran. Walang intensyon si Orphan na sundin ang mga utos ng akademya, sa halip nagpasya siyang gamitin ang impormasyon mula sa orasyong pagsubaybay upang mauna sa grupo ng mga salamangkero. Malinaw ang layunin ni Orphan upang balaan si Azili tungkol sa nalalapit na panganib. Bago siya umalis ay biglang lumapit si Cleo kay Orphan dala ang isang espesyal na regalo. Sa kanyang palad ay isang makinang na singsing na pilak na inukitan ng sinaunang mahiwagang mga titik. Ipinaliwanag ni Cleo na ang regalong ito ay isang taos pusong pasasalamat mula sa kanyang pamilya, isang tanda ng pagpapahalaga sa papel ni Orphan sa kanilang pagprotekta at pagbawas ng pinsala mula sa pag-atake ng halimaw. Hindi na siya nagbigay linaw tungkol sa pinagmulan ng singsing, tanging binigyang diin lamang na ito ay nagtataglay ng espesyal na kapangyarihan na kayang iligtas ang may-ari mula sa pinakamapanganib na sitwasyon. Nang matanggap ni Orphan ang singsing ay agad namutla ang kanyang mga mata. Isang kakaiba, ngunit pamilyar na pakiramdam ang sumalakay sa kanyang isipan na para bang nakita na niya ang bagay na ito noon. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iisip, ay natuklasan ni Orphan ang nakakagulat na katotohanan. Ang singsing ay minsang pag-aari ni Ashley. Ang mga sinaunang titik sa ibabaw nito ay hindi lamang mga palatandaan, kundi malinaw na patunay ng kanyang orihinal na pagmamay-ari. Bagaman bihirang banggitin ni Azeli ang singsing ay malinaw na naalala ni Orphan, ang minsan niyang sinabi na ito ay hindi lamang isang palamuti, kundi isa ring makapangyarihang anting-anting na naglalaman ng proteksyong mahika na kayang iligtas ang buhay ng may-ari. Sa pinakakritikal na sitwasyon, gayunman ang kapangyarihan nito ay maaari lamang gamitin ng isang beses. Tahimik na isinuot ni Orphan ang singsing sa kanyang daliri, nakaramdam ng hindi maipaliwanag na halo ng kalungkutan at pasasalamat. Ang regalong ito ay hindi lamang kabayaran mula kay Cleo, kundi isa ring ugnay sa nakaraan,
sa mga alaala kay Aseli bago nagulo ang lahat. Hindi siya nagbigay ng mahabang pasasalamat kay Cleo, simpleng tumango lamang ngunit sa kaibuturan ay gumawa siya ng tahimik na pangako na gagamitin ang kapangyarihan ng singsing sa isang tunay na karapat-dapat na paraan. Ito ay paraan upang protektahan ang natitirang bikis sa pagitan niya at ng kapatid na minsang naging lahat para sa kanya. Si Orphan at isang grupo ng mga mahuhusay na mangkukulam ay inatasan sa isang kritikal na gawain. Maraming piling salamangkero ang ipinatawag upang sumali sa darating na paglalakbay upang pigilan ang itim na mahika. Nagpadala rin sila ng isang mataas na ranggong puting salamangkero upang masiguro ang mas mahigpit na selyo. Samantala si Orphan ay biglaang nagpasya na tahakin ng ibang landas. Hinahanap si Azeli ng mag-isa sa pag-asa na may balik siya mula sa kanyang anyong halimaw. Ang malalim na pagmamahal ni Orphan kay Azeli, sa halip na tumbasan, ay sinalubong ng kanyang galit. Si Azali sa anyong dragon ay nagpakawala ng mabagsik na mga atake at isang makapangyarihang hininga na tumupok sa buong gubat sa apoy, ginawang naglalagablab na larangan ng digmaan ng tanawin. Ang liwanag mula sa apoy ay sumasalamin sa kalangitan, habang si Orphan ay gumawa ng lahat ng paraan upang pigilan ang pagkawasak na dulot ng taong palagi niyang pinahalagahan. Matindi ang labanan. Sa pagkakita sa sitwasyon, nagpasya ang isang grupo ng mga salamangkero na magsanib puwersa upang tiyak na matukoy si Azali sa kanyang anyong halimaw. Isang pinagsamang plano ng pag-atake ang inilunsad na may layuning direktang pinsalain at pahinain ang halimaw. Sa gitna ng kaguluhan, isang mataas na ranggong puting salamangkero ang nagsagawa ng isang ritual ng pagselyo upang pigilan ang itim na kapangyarihan na umaapaw sa katawan ni Azalia. Gayunman ang kanilang mga pagsisikap ay hindi sapat upang siya ay madaig. Ang lakas ng halimaw ay lumampas sa mga paunang inaasahan. Sa sandaling iyon, sa harap ng mapanganib na sitwasyon, ay nag-isip si Orphan ng isang matapang na plano. Nagpasya siyang nakawin ang isang mahiwagang espada na may pag-asa na mahikayat si Azili na sundan siya, mailayo ito sa mga salamangkero upang siya ay mas ligtas na makalapit. Gayunman, ang mapusok na ideyang ito ay madaling nakita bilang isang kamangmangan dahil ang kapangyarihan ni Azili ay higit na lumampas sa anupamang kayang kontrolin ni Orphan. Lalong naging komplikado ang sitwasyon ng mahatiang grupo ng mga salamangkero sa dalawang bahagi. Si Hesha, tapat na kaibigan ni Orphan, ang tumanggap ng gawain na habulin siya upang mabawi ang mahalahalagang bago ito tuluyang mapasakamay ng kaaway. Samantala, ang natitirang mga salamangkero ay kailangang manatili upang ipagpatuloy ang laban sa dragon at pigilan ang karagdagang pagkawasak. Nang sina Orphan at Hasher ay bumalik sa larangan ng digmaan, ang tanawin sa kanilang harapan ay nakagigimbal. Ang mga mahuhusay na salamangkero na nakipaglaban ay halos lahat bumagsak. Iniwan ang mga bakas lamang ng pagkawasak at kabiguan. Sa gitna ng dugwang tanawin, tanging si Childman lamang ang nanatiling matatag, nilalabanan ang nakatakot na kapangyarihan ni Azalea sa anyong dragon. Ang kalupitan at kabaliwan ng halimaw ay ginawang tila nilamon ng walang katapusang unos ng apoy ang buong lugar ng labanan. Bago pa makapag-isip si Orphan ng susunod na hakbang ay bigla siyang tinarakan ng matinding sakit. Ang kanyang mga mata ay napuno ng pagkagulat nang makita ang espada ni Childman na malalim na nakabaon sa kanyang katawan. Sinubukan niyang kumilos ngunit ang kanyang katawan ay biglang nanigas. Walang kakayahang lumaban o gumalaw. Ang malamig na mga salita ni Childman ay umalingaw-ngaw na parang isang tiyak na utos. Pagagalingin niya ang sugat ni Orphan, ngunit pagkatapos lamang ng labanan. Ngayon ang gawain ni Orphan ay manatiling tahimik. Ipinagbabawal na magdulot ng anumang karagdagang gulo hanggang matapos ang lahat. Kagad matapos hindi makakilos si Orphan dahil kay Childman ay naging mas madali ang labanan para sa makapangyarihang salamangkero. Nang walang panghihimasok o banta mula kay Orphan, ay mabilis na itinipon ni Childman ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa isang mapagpasyang hampas. Sa isang iglap ang dragon ay naitaboy ng may matinding puwersa. Ang pag-atake ay hindi lamang nagtulak pabalik sa katawan ng halimaw, kundi naging dahilan din upang ito ay maglaho sa isang biglaang bugso ng napakalaking kapangyarihan. Ang dragon ay tuluyang winasak, ibinalik ang katahimikan. Ngunit ito ay simula pa lamang ng mas malaking sakit na naghihintay kay Orphan. Isang anyo ng sukdulang pagsisisi ang lumitaw sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay napuno ng kirot habang nakikita ang kanyang kapatid na nakahandusay na walang buhay.
Ang mga alaala ni Azili na buong panahon ay sinikap niyang iligtas ay ngayoy tila ganap ng winasak ng kanyang puot. Sa gitna ng katahimikan, biglang narinig ni Orphan ang mahinang tinig na nagmumula sa bangkay ng dragon. Ito ang mga huling salita ni Azili, isang marupok na sinag ng pag-asa sa sandaling ito ng kawalan. May isang bagay sa kanyang mga salita na gumambala kay Orphan. Napagtanto niya na marahil hindi pa talaga tapos ang lahat. Kinabukasan binisita ni Orphan ang tirahan ni Childman dala ang magkasalungat na damdamin. Ang mga huling salitang kanyang narinig mula sa bangkay ng dragon kahapon ay nagbunyag ng nakakagulat na lihim. Ang kaluluwa na nakatago sa loob ng halimaw ay hindi pala kay Azalia. Sa halip ang tunay na Azeli ay buhay pa, ngunit nasa isang kalagayang hindi inaasahan ni Numan. Pinalitan niya ng kaluluwa si Childman at ngayon naninirahan sa katawan ng kanyang guro. Ang pagpapalit na ito ng kaluluwa ay hindi lamang masalimuot kundi naglalaman din ng maraming madilim na pakana. Naalala ni Orphan ang mga kaganapan nitong mga nakaraang araw nang walang nakapansin ng kaibahan. Si Azili na nakabalat kayo bilang si Childman ay mahusay na gumanap ng papel, pinanatili ang mahigpit at autoritatibong anyo ng isang batikang salamangkero habang si Childman ay nakulong sa kanyang katawan. Tila pinaghandaan na ni Azili ang lahat sa simula pa lamang. Sa pagpapatuloy ng ganap na pagganap bilang guro ay maari siyang mabuhay at si Childman ang magdusa ng kamatayan sa kanyang lugar. Mas malinaw kaysa kaninuman kay Orphan ang panganib ng sitwasyon. Alam niyang lumampas na si Azali at ang mga kasalanang kanyang ginawa ay kailangang pagbayaran. Ang kanyang pagbisita ngayon ay hindi bilang isang kapatid na desidong magmakaawa o isang batang salamangkero na naghahanap ng kasagutan kundi may pasyang wakasan ang lahat. Ang titig ni Orphan ay puno ng determinasyon. Hindi na siya ang batang umaasa at naghihintay lamang kundi isang salamangkero na handang harapin ang nakakatakot na mga bunga ng mga nagawa ni Azali. Itinulak ni Azali ang espada patungo kay Orphan na may matinding layunin, ngunit hindi siya nito natamaan. Sa halip na maramdaman ng sakit mula sa pag-atake ng kanyang kapatid, ay nanatiling kalmado si Orphan. Ito ay dahil sa sinaunang singsing na may mga sinaunang simbolo na kanyang nilunok kanina. Ang kapangyarihan ng sinaunang singsing ay lumikha ng hindi nakikikitang pananggalang na pumrotekta sa kanya mula sa nakamamatay na atake, nagbigay daan upang siya ay makaganti kaagad. Isang makapangyarihang ganti mula sa kanya ang umalpas patungo kay Azili. Sa sandaling iyon ay napagtanto ni Orphan na ang panalo o pagkatalo sa labanang ito ay hindi talaga mahalaga. Ang kanyang isipan ay hindi abala sa pagwasak kay Azili, kundi sa isang pagnanais na iligtas siya upang matulungan ang kanyang kapatid na bumalik. Ayaw ni Orphan na itulak si Azili sa isang sulok na walang takas. Ang kanyang layunin ay hindi ang patayin siya kundi palayain siya. Sagipin ang kapatid na minsang kanyang minahal mula sa kadiliman. At pagkabaliw na sumakop sa kanyang isipan, saglit na huminto si Orphan at tumingin ng malalim sa mga mata ni Azili. Nagsalita siya sa isang mahinahon, ngunit matatag na tinig. Sinasabing si Childman ay kailanman hindi nagbalak patayin ng dragon. Ang kanilang guro, sa kabila ng pagiging isang makapangyarihan at iginagalang na salamangkero, ay piniling pumasok sa larangan ng digmaan hindi upang wasakin kundi upang mahanap ng paraan upang mailigtas sili, upang matulungan siyang muling maging tao. Ang nais ni Childman ay isang mapayapang wakas kung saan walang kailangang mamatay. Ngunit sa halip na magpasalamat ay pinili ni Azali na suklian ng paghihiganti ang kabutihang loob. Hindi lamang niya inagaw ang katawan ng kanilang guro, kundi siya mismo ang bumawi ng kanyang buhay. Pinagtitibay ang malupit na landas na kanyang pinili. Biglang naalala ni Orphan ang mga araw na lumipas nang sila ni Azili ay nag-aaral pa sa Magic Academy. Bagamat si Azili ay laging kilala bilang isa sa mga pinakanatatanging salamangkero, nalalampasan ng iba sa lakas at kasanayan, si Orphan ang napili upang manahin ang pamana ng Razor, isang simbolo ng sukdulang kapangyarihan. Ang Razor ay hindi lamang isang simbolo, kundi nagdadala rin ng malaking impluensya sa mundo ng mga madilim na salamangkero, lalo na sa training fangs. Ang tagapagdala ng pamana ay magkakaroon ng napakalaking kapangyarihan at impluensya upang pamunuan ang susunod na henerasyon ng mga batang salamangkero. Ito ay lumikha ng isang di nakitang agwat sa pagitan ng magkapatid sapagkat naramdaman ni Azili na siya ay naiwan sa laban para sa kasikatan at kapangyarihan. Sa mga alaala ni Orphan ay may isang espesyal na araw nang nagpasya silang bumalik sa ampunan kung saan sila lumaki ng magkasama.
Ang ampunan na iyon ay naglalaman ng hindi mabilang na mga alaala mula sa kanilang pagkabata, isang lugar kung saan nabuo ang kanilang bigkis hindi lamang dahil sa kanilang pagiging malapit kundi dahil wala silang iba pang masasandalan. Nang walang pagmamahal ng magulang, maraming bata sa ampunan ang napilitang humanap ng aliw sa isa't isa. Ang bigkis na iyon ang naglapit kay Orphan at Asili ng higit pa kaysa dati. Sa mga sandaling iyon, hindi sila mga salamangkero na naglalaban para sa kapangyarihan kundi tunay na magkapatid. Kanilang binalikan ang mga alaala ng mapayapang nakaraan bago sila tangayin ng komplikadong agos ng mundo ng mahika. Lagi nang naramdaman ni Orphan na ang mga alaala ng ampunan ay nakaukit sa kanyang isipan. Iyon ang mga bihirang sandali kung saan siya at si Azizi ay hindi nabibigatan ng pressure ng kasikatan at responsibilidad. Doon, mga payak at dalisay na sandali lamang ang nanatili, mga oras kung saan maari silang maging sila mismo ng walang inaasahang pamantayan. Alam ni Orphan na ang mga alaala na iyon ay nagpanatili ng bahagi ng kanyang pagmamahal kay Azalea. Sa kabila ng lahat ng kasalanang kanyang nagawa sa bandang huli, hindi niya ito makalimutan. Sa kanilang pagbalik sa Magic Academy, matapos bisitahin ang ampunan, ay napansin ni Orphan ang isang bagay na kakaiba nang biglang naglaho si Azalea ng walang bakas. Sumiksik sa kanyang puso ang pag-aalala at agad na nagsimula si Orphan sa kanyang paglalakbay upang hanapin siya, umaasang muling makikita ang kanyang kapatid. Gayunman, sa kabila ng paglalakbay sa maraming daan at pagtatanong sa lahat ng lugar, mabilis na bumagsak ang dilim at wala pa ring bakas ni Azalea. Unti-unting binalot ng kadiliman ang bawat sulok, lalo pang nagdagdag sa kanyang tensyon. Ipinagpatuloy ni Orphan ang kanyang paghahanap sa isang malapit na abandonadong bahay kung saan niya inakalang makakakita siya ng bakas. Ang loob ng bahay ay madilim, mamasa-masa at nakapangingilabot na tahimik. Habang sinusuri niya ang paligid, biglang lumitaw ang isang malabong anino mula sa isang nakatagong sulok at tumiretso ng atake kay Orphan. Napakabilis ng atake kaya halos hindi siya nakareak. Bagamat nakapuwesto na siya sa depensibong posisyon, ang mga dinakikitang hampas mula sa kalaban ay hindi lamang mailap, kundi iniwan si Orphan na walang magawa dahil hindi niya matukoy ng eksakto ang pinagmulan. Ang bugso ng mga atake ay tuloy-tuloy na nagtulak sa kanya sa mapanganib na posisyon. Sa kabila ng pagiging bihasa bilang salamangkero, nabigong makabawi si Orphan laban sa kakaibang pag-atake ng multo. Nang tuluyang mapilit siya sa gilid, ay alam ni Orphan na kailangan niyang gumamit ng ibang taktika. Sa isang iglap nagpasya siyang i-activate ang isang sinaunang mahika na tinatawag na mind closure, isa sa ilang mahika na ginagamit lamang niya sa pinaka-critical na sitwasyon. Kaagad na ma-activate ang mahika, ay naramdaman ni Orphan na humiwalay ang kanyang isipan sa realidad at biglang nagsimulang maglaho ang malabong kaaway na tila hindi talaga nag-exist. Sa katotohanan, ang malabong anino ay isang mahika na ginawa ni Azili. Panlabas ay ngumiti siya at sinabing nais lamang niyang biruin ang kanyang nakababatang kapatid, ngunit sa kaibuturan ay hindi ganoon kasimple ang kanyang pakay. Nais ni Azeli na subukin ang kanilang lakas, upang makita kung sino ang tunay na mas malakas sa kanilang dalawa. Ang pagkamausisa na ito ay hindi lamang mula sa likas na katangian ng isang mahusay na salamangkero, kundi galing din sa nakatagong pangangailangan na patunayan ang kanyang posisyon sa mga mata ni Orphan. Gayunman, hindi niya maitatanggi na ang kanyang nakababatang kapatid ay lumalakas na at nagiging handa ng tumabi sa kanya sa mga laban. Ito ay kapwa nakasisiya at nakababalisa para sa kanya. Pagkatapos ng di inaasahang atake ay unti-unting bumalik ang realidad sa kanilang dalawa. Napagtanto ni Orphan na si Azalea ay wala talagang balak na saktan siya at nakaramdam siya ng kalituhan. Samantala, tila nakapagtanto si Azili ng isang mas malalim na bagay. Ang mga salita ni Orphan tungkol sa kanilang guro na si Childman ay pumukaw sa kanya mula sa pagkakalunod sa kapangyarihan at puot. Bigla niyang naunawaan na lahat ng kanyang ginawa ay salungat sa kagustuhan ng kanilang guro. Si Childman ay hindi kailanman nagbalak na patayin siya, hindi kailanman itinuring siyang kaaway. Sa kabaligtaran, handa siyang magsakripisyo hindi lamang upang iligtas siya, kundi upang ibalik siya sa tamang landas. Ang katotohanan ito ay malakas na tumama sa kaluluwa ni Azali, naging dahilan upang maramdaman niya ang pagsisisi at panghihinayang. Ang mga kasalanang nagawa ni Azali ay hindi na mababawi. Kahit paialay niya ang kanyang buhay, ay hindi na niya mababago ang mga masakit na kaganapan na naganap. Ang tanging magagawa niya ngayon ay isabuhay ang lahat ng inaasahan ni Guro Childman.
Hindi na muling palulupigin ng put o pagnanasa sa kapangyarihan, determinado si Azalea na maging taong matagal ng inaasam ng kanyang guro. Muling tumingin si Oshi kay Orphan sa huling pagkakataon, malinaw ang kanyang determinasyon sa kanyang mga mata. Mula ngayon ay mamumuhay siya gaya ng ninanais ng kanyang guro at iyon lamang ang natatanging paraan upang pagbayaran ang lahat ng kanyang pagkakamali. Sa kanilang paglalakbay sa pakikipagsapalaran ay hindi lamang mga hamon at panganib ang kanilang hinarap, kundi mayroon ding dalawang kakaibang kasama, sina Magic at Cleo. Si Magic, isang batang puno ng sigasig na may pangarap na maging bihasang salamangkero, ay nagpa siyang sumama upang matuto at hasaing mabuti ang kanyang kasanayan sa mahika. Gayunpaman ang kanyang sigasig ay kung minsan nagdudulot ng maraming problema para kay Orphan sapagkat si Magic ay wala pang sapat na karanasan sa pagkontrol ng kanyang kapangyarihan. Si Cleo sa kabilang banda, isang batang babae, ay may ganap na naibang dahilan sa pagsunod kay Orphan, hindi dahil sa pagnanais na matuto ng mahika o maghanap ng kaalaman, kundi dahil lamang sa pagkainip sa pang-araw-araw na buhay na nagtulak sa kanya na maghanap ng kapapanabik na pakikipagsapalaran. Ang malikot at masiglang kalikasan ni Cleo ay madalas nagdulot ng maraming nakakatawang sitwasyon. Alam ni Orphan na kahit pasubukan niyang paalisin ang dalawa ay hindi sila madaling susuko. Kaya sa halip na patuloy na makipagtalo ay napilitan siyang pumayag na samahan siya ng mga ito kahit sa mga susunod na araw lamang. Bagamat bahagyang nainis, naunawaan ni Orphan na sila ay naging mahalagang bahagi ng kanyang paglalakbay. Ang susunod na destinasyon ng grupo ay ang lupay ng Tarframe, isang lugar ng hiwaga at kasaysayan. Hindi lamang ito tanyag sa likas nitong kagandahan, kundi dito rin matatagpuan ang Fang Academy na nagsanay ng maraming pinakamakakapangyarihang salamangkero, kabilang sina Orphan at Azalea. Ang Tarframe ay hindi lamang nagbabalik ng mga alaala ng nakaraan, kundi nagbubukas din ng maraming bagong hiwaga at hamon na naghihintay sa hinaharap. Ang tatlo ay naglakad sa daang patungo sa Tarframe, bawat isa ay may dalang iba't ibang damdamin. Si Magic ay sabik at umaasang makakakuha ng bagong kaalaman. Si Cleo ay masayang tinatamasa ang kanyang kalayaang paglalakbay. Samantalang si Orphan na may malayong tingin ay alam na ang paparating na paglalakbay ay higit pa sa isang simpleng pagdaan sa bagong lupain. Maari itong maging isang pagkaharap sa maraming madidilim na sikreto ng nakaraan at mga katotohanang hindi maiwasan. Upang maiwasang makatawag pansin, ay nagpasya si Orphan na dumaan sa ibang landas lumalayo sa mga bantay na nakakalat sa paligid. Alam niyang maaring iulat ng mga ito sa simbahan ang presensya ng isang salamangkero sa gubat. Ang simbahan bilang isang makapangyarihang organisasyon ay matagal nang may matinding galit laban sa mga salamangkero at palaging itinuturing ang mahika bilang banta sa kanilang pananampalataya. Kaya't maingat na iniiwasan ni Orphan ang anumang hindi kinakailangang sagupaan dahil ang anumang alitan sa simbahan ay magdadala lamang ng komplikadong problema. Pagsapit ng gabi ay nakaharap ang grupo ni Orphan sa isang bagong suliranin. Naubos na ang kanilang supply ng pagkain at hindi sapat ang natitira upang suportahan ang tatlo. Habang nakaupo sina Orphan at Cleo sa tabi ng apoy, na unti-unting namamatay ay si Magic bilang alagad ang inatasang maghanap ng pagkain. Kinailangan niyang pumasok sa madilim na gubat upang manghuli ng anumang makakain ng grupo. Sa kabila ng pagiging alagad ng salamangkero, ay hindi naiwasan ni Magic na maramdaman ang tila pagiging pabigat, sapagkat siya ang kailangang magtrabaho upang mapagsilbihan ang kanyang guro at si Cleo. Habang naglalakad sa masukal na gubat sa paghahanap ng pagkain, ay hindi inaasahang nakatagpo siya ng isang kakaibang dalaga na nagngangalang Fiona. Bigla itong lumitaw na may halatang pagkabalisa at binalaan si Magic na umalis agad sa lugar upang makaiwas sa panganib. Bagamat napakabilis ng pangyayari at hindi pa man siya nakagtanong kung sino si Fiona at bakit siya nagbigay ng ganoong kagyat na babala, ay lalo pang kumumplikado ang sitwasyon. Habang naguguluhan pa si Magic ay biglang lumitaw ang isang malaking grupo ng mga taga na yon at mabilis silang pinalibutan. Ang mga tao na armado ng mga payak na sandata at may mga matang puno ng puot ay lumapit kay Magic. Sinubukan niyang gamitin ang mga pangunahing mahina kamakailan lamang niya natutunan, ngunit laban sa napakaraming kalaban, ay walang bisa ang mga simpleng teknik. Sa gitnang pagkataranta ay tinamaan siya ng palaso sa balikat na pinakawala ng pinuno ng nayon, isang matangkad at nakakatakot na lalaki. Ang sugat ay labis na masakit at pumigil sa kanya upang ipagpatuloy ang kanyang depensa.
Wala nang ibang pagpipilian ay tinali si Magic at kinaladkad palayo tulad ng isang bilanggo. Dinala siya sa nayon kung saan siya ikinulong. Samantala sa ibang bahagi ng gubat ay napansin ni na Orphan at Cleo na masyado nang matagal na hindi bumabalik si Magic. Sinundan nila ang kanyang mga bakas at nadiskubre ang mapanganib na sitwasyon. Sa kanyang karaniwang pagiging determinado ay agad na binalangkas ni Orphan ang isang plano upang iligtas ang kanyang alagad at si Cleo na palaging handang lumaban ay masiglang sumali. Hindi nagtagal at natunton nila ang nayon kung saan nakakulong si Magic. Nagsimula ang tensyosong operasyon ng pagliligtas habang palihim na pumasok sina Orphan at Cleo. Sa kanilang pagpasok ay agad na nabighani si Orphan sa isang bandilang nakawagayway sa itaas ng isang kahoy na poste. Ang imahe ng isang sinaunang maringal na nilalang ay malinaw na nakikita sa lumang tela. Naramdaman ni Orphan ang biglang pagkabigla nang makilala niya ito bilang sagisag ng mga sinaunang nilalang, ang walang hanggang kaaway ng mga salamangkero. Hindi na nakapagtataka kung bakit ganito umasta ang mga taga-nayon. Lumalabas na sila ay mga sumasamba sa dragon, isang panananampalatayang malalim na nakaugat sa kanilang kultura sa loob ng maraming siglo. Naalala ni Orphan ang kanyang mga natutunan. Ang kontinente ay orihinal na hinati sa dalawang magkalabang puwersa. Sa isang panig ay naroon ang Kimlach Church na kumakatawan sa mga sumasamba sa Diyosa at tinitingnan ang mahika bilang banta na dapat lipulin. Sa kabilang panig ay naroon ang mga taga-samba sa Dragon na iginagalang ang kapangyarihan ng mga maalamat na nilalang. Marahil ang nayong ito ay kabilang sa huli, isang pamayanan na naninirahan sa ilalim ng proteksyon ng mga dragon, mga nilalang na minsang nangibabaw at iginagalang na tila banal. Habang lalong pinag-isipan ni Orphan, ay mas malinaw niyang naunawaan ang malalim na dahilan ng pag-atake ng mga taga-nayon kay Magic. Hindi ito basta dahil sa presensya niya o ni Cleo, kundi dahil sa kanilang mismong pagiging salamangkero na nakikita bilang banta sa mga naniniwala sa mga dragon. Upang ipagtanggol ang kanilang paniniwala at kaligtasan, ay kumilos ang mga taga-nayon ng maaga, hindi nagbibigay ng pagkakataon sa mga dayuhan gaya ni na Orphan o Magic. Bumalik sa isipan ni Orphan ang malayong kasaysayan noong ang kontinente ay minsang tinirhan ng anim na sinaunang mataas ang katalinuhan ng mga nilalang na pinagkalooban ng mga Diyos ng kapangyarihang mahikal. Ang mga nilalang na ito, bagamat kahawig ng mga hayop gaya ng lobo, oso at kabayo, ay nagtataglay ng nakamamanghang mga kapangyarihan at itinuring ng mga katauhan ng mga dragon. Bawat uri ay nagdala ng natatanging banal na lakas sa kanilang kalooban, at sa kabila ng paglipas ng mga siglo, ang paggalang sa mga maalamat na nilalang na ito ay nananatiling matibay sa maraming lugar. Sa anim na sinaunang uri ay may isa na partikular na kilala dahil sa pambihirang talino na tinawag na mga anghel. Hindi tulad ng ibang uri ang tanging kahinaan nila ay ang kanilang kawalan ng kakayahang magparami ng sarili. Ito ang nagtulak sa kanila na makihalubilo sa lipunang pantao at matagal nang naging bahagi ng sangkatauhan. Ang pakikisalamuhan na ito ay nagbunga ng isang bagong lahi, isang pinaghalong anghel at dugong tao. Ang mga salamangkero ay may kapangyarihang mahikal na minana mula sa mga anghel. Sa simula, ang pakikipamuhay kasama ng mga tao ay hindi nagdulot ng anumang seryosong alitan. Subalit sa paglipas ng panahon ay nagkaroon ng pagbabago ng pananaw. Ang mga anghel na ipinagmamalaki ang kanilang lakas at katalinuhan ay nagsimulang maniwala na ninakaw ng mga tao ang kanilang mahika. Ang hinalang ito ay unti-unting umusbong tungo sa malalim na paniniwala na ang mahika ng tao ay bunga ng pagtataksil. Dahil dito ay nawala ang tiwala ng mga anghel sa mga tao na minsan na nilang itinuring nakakampi. Mabilis na kumalat ang pagkakahating ito sa loob ng pamayanang sumasamba sa dragon, ang mga tagasunod ng mga dragon, na iginagalang ang sinaunang kapangyarihan ng mga anghel ay itinuring na isang insulto ang pagkakaroon ng mahika ng mga tao laban sa banal na mga nilalang. Simula noon, ang mga salamangkero ay palaging namuhay sa ilalim ng banta na sila ay huhulihin ng mga sumasamba sa dragon. Lumala ang kwento nang biglang maputol ang usapan ng grupo ng mga nagliligtas dahil sa isang malakas na ingay. Natuklasan ng mga taga na yon ang kanilang presensya at mabilis silang pinalibutan na may tangan ng mga sandata. Wala nang daan upang makatakas ng walang kaguluhan. Sa pagkakataong ito, ang napakaraming baril na hawak ng mga taga-nayon ay hindi nagbigay kay Orphan ng oras upang maghandang mahika para sa kontra-atake. Napilitan siyang gamitin ang lahat ng lakas upang makatakas sa pagkubkob, naghahanap ng lugar na matatagwan bago magplano ng susunod na hakbang.
Gayunpaman kahit ang pagtakas ay hindi naging madali, lalo pang hinigpitan ng mga kalaban ang kanilang pagkubkob na pumilit kay Orphan at sa kanyang mga kasamahan sa isang sulok. Hindi doon natapos sapagkat isang dambuhalang nilalang na tinatawag na Deep Dragon ang biglang lumitaw sa tabi ni Orphan. Ang higanteng dragon ay hindi gumamit ng pisikal na dahas, kundi sinalakay ang kanyang isipan. Mga magulong imahe at matinding sakit ang bumaha na parang bagyo. Ang labis na pakiramdam ng pagkawala ng kontrol ay kumalat sa buong katawan niya at naging imposible para sa kanya na mabisang magsagawa ng anumang mahika. Ang lahat ng mga taga na yon ay tapat na tagasunod ng Deep Dragon na mahigpit sumusunod sa maraming kautusan ng sinaunang nilalang na ito. Kabilang sa kanila si Fiona na may mahalagang papel hindi lamang bilang isang taga-nayon, kundi bilang tanging madre na may kakayahang direktang maghatid ng mga mensahe ng dragon sa lahat. Ang kanyang tungkulin-kulin ay hindi lamang limitado sa pagsunod sa mga utos ng dragon, kundi pinapanatili rin niya ang pagkakaisa sa pagitan ng maalamat na nilalang at ng mga sumasamba dito. Gayunpaman ang nagtatangi kay Fiona ay ang kawalan niya ng puot laban sa mga salamangkero, hindi tulad ng ibang deboto. Sa kabila ng pamuhay sa isang pamayanang namumuhi sa mga salamangkero at laging handang usigin sila, nanatili siyang kalmado at mahabagin. Ang pinakamalinaw na patunay nito ay noong binala niya si Magic tungkol sa nalalapit na panganib. Sa buong panahon na si Magic ay nakakulong sa nayon, ay hindi siya ipinakita ni Fiona ng kalupitan o puot. Sa halip ay tinrato niya si Magic ng may kabaitan na parang isang kaibigan. Hindi lamang niya ito binigyan ng pagkain at pansamantalang tirahan, kundi ibinahagi rin niya ang kanyang pananaw tungkol sa misyong kanyang tinutupad. Gayunpaman, hindi na iwasan ni Magic na mag-alala para kay Fiona. Natatakot siyang ang tapat at mabait na madre ay magamit ng matandang pinuno ng nayon, isang taong may malaking impluensya at tusong pag-isip para sa masasamang layunin. Sinubukan ni Magic na hikayatin si Fiona na lisanin ang nayon kasama siya. Naniniwala siyang kung pareho silang makatakas ay magkakaroon sila ng pagkakataong makaiwas sa mga pakana ng mga sumasamba sa Deep Dragon, lalo na sa kamay ng matandang pinunang nayon na tila kontrolado ang lahat mula sa mga anino. Naramdaman ni Magic na ang dalagang ito ay hindi dapat manatili sa isang lugar kung saan maaring malagay sa panganib ang kanyang buhay anumang oras. Maraming tao tulad ng pinuno ng nayon ang hindi magdadalawang isip na isakripisyo ang sinuman para sa pansariling kapakinabangan. Gayunpaman sa kabila ng pag-aalala ni Magic, ay nanatiling kalmado at matatag si Fiona. Malungkot siyang ngumiti, umiling bilang pagtanggi sa mungkahi ni Magic. Ipinaliwanag ni Fiona na hindi niya maaring talikuran ang kanyang mga responsibilidad bilang isang madre. Siya ay pinagkalooban ng isang banal na tungkulin ng lahi ng dragon, isang sagradong misyon na hindi niya matatakasan. Nadama niyang may obligasyon siyang tuparin ang tungkuling ipinagkatiwala sa kanya ng lahi ng dragon. Patuloy na kumapit si Magic sa paniniwala na ang kanyang guro na si Orphan ay darating upang iligtas siya mula sa mahirap na sitwasyong ito. Buo ang kanyang tiwala sa kakayahan ng kanyang guro. Ngunit hindi alam ni Magic na sa mismong sandaling iyon si Orphan ay nakakulong din sa madilim na kulungan ng nayon. Dahil dito lubusang walang kamuwang-muwang si Magic sa bigat ng sitwasyon. Samantala, dahil sa tulong ni Fiona, ay nakaramdam siya ng pasasalamat sapagkat ang kanyang isipan ay hindi na muling nasaktan matapos ang atake ng Deep Dragon. Pinagaling siya nito at tinulungan siyang muling magkaroon ng sapat na lakas upang harapin ang mga darating na panganib. Gayunpaman, habang tila kumakalma na ang sitwasyon, ay naramdaman ni Orphan ang nalalapit na kaguluhan. Sa sandaling iyon si Salwa, isa sa maraming kahina-hinalang tao ng nayon, ay lumitaw. Mabilis siyang bumaba patungo sa kulungan na may anyong yung tila magsisiyasat ng kung anuman. Napagtanto ni Orphan na wala na siyang ibang pagpipilian kaya kinailangan niyang lumaban ng buong lakas upang ipagtanggol ang kanyang mga kasama, hindi lamang si Magic kundi pati si Fiona, at marami pang iba na kanyang ipinangakong poprotektahan sa tensyong sitwasyong iyon. Biglang binunot ni Salwa ang isang makinang na espadang kristal na kumikislap sa liwanag ng mga sulo sa madilim na kulungan. Ito ay hindi pangkaraniwang sandata, kundi isang simbolo ng Kimlak Church na nagpapatunay na si Salwa ay hindi isang ordinaryong taga nayon. Lumalabas na si Salwa ay isang espiya na itinanim ng Kimlak Church sa nayon upang isagawa ang isang lihim na misyon na patayin ang pinuno ng nayon, ang lider ng kulto ng mga sumasamba sa dragon at isa sa makapangyarihang figura sa rehiyon.
Ang pagtatapos ng laban ay naganap sa hindi inaasahang paraan. Habang abala si Salwa sa pakikipagduelo kay Orphan, ay sinamantala ni Cleo ang pagkakataon. Tahimik siyang lumapit mula sa likuran at isang tumpak na hampas ng kanyang kahoy na tungkod ang nagpabagsak sa espiya. Nawala nito ng malay agad at bumagsak sa lupa nang hindi nakapaglaban. Ang biglaang pakikialam na ito ay biglang nagtapos sa laban na nag-iwan ng lahat ng naroroon sa pagkabigla. Matapos maging payapa ang sitwasyon, ay nagsimulang magkuwento si Fiona tungkol sa kanyang nalalaman sa madilim na kasaysayan ng nayong ito. Ayon sa kanya, may isang lalaking nagngangalang McDougall na minsang dumating sa nayon dala ang ilang bagong kagamitan pandigma. Hinimok at pinalakas niya ang loob ng mga taga-nayon na gumawa pa ng mas marami pang sandatang ito bilang depensa laban sa mga panlabas na banta sa labas ng gubat. Sa simula, ang mga taga-nayon ay sumunod upang maprotektahan ang kanilang sarili. Ngunit habang unti-unting nakakuha ng mas malaking kapangyarihan si McDougall, ay lumaki rin ang kanyang ambisyon. Hindi siya tumigil sa simpleng pagprotekta sa nayon mula sa mga kaaway, kundi naghangad din siyang palawakin ang kanyang impluensya sa buong rehiyon at maging sa pagsakop sa mga kalapit na nayon. Ang kapangyarihan ng mga baril at ang takot na kanyang ikinalat ay tumulong kay McDougall na unti-unting maging isang puwersang hindi na maaaring balewalain sa lugar. Siya ay nagbabalak ng isang mapanganib na plano upang kunin ang banal na kapangyarihan ng sagradong gubat. Ayon sa impormasyong ibinahagi ni Fiona, ang pakay ni McDougall ay ang puso ng banal na lupain na ito. Pinaniniwala ang naglalaman ito ng isang mahiwagang kapangyarihan na pinoprotektahan ng mga dragon at sinaunang nilalang mula pa noong unang panahon. Pinukaw ng kasakiman at pagnanasa sa kapangyarihan, ang mga ambisyon ni McDougall ay lumampas sa simpleng pagkontrol sa nayon patungo sa pagmamanipula ng mga puwersang lampas sa kayang unawain ng tao. Ang ganitong mga kalkuladong hakbang ay malamang na hindi lamang makaapekto sa mga taga-nayon, kundi magtulak din sa buong lugar sa kapahamakan. Kung maabot ni McDougall ang puso ng gubat, tiyak na ang Deep Dragon, ang banal na Diyos Dragon, nagpoprotekta sa lupain na ito, ay magpapakawala ng kanyang puot. Ang mga kahihinatnan ay magiging mapaminsala sapagkat ang galit ng dragon ay maaring sumira sa lahat. Ang nayon, walang duda, ay lamunin ng apoy ng galit ng Deep Dragon at wala ni isa sa mga sumasamba ang makakatakas sa mabigat na kaparusyahan. Kaya pinayuhan ni Fiona sina Orphan, Magic at Cleo na agad lisanin ang mapanganib na lugar na ito. Naunawaan niyang naubos na ang oras at kailangan na nilang umalis bago tuluyang bumagsak ang lahat. Ang Deep Dragon ay hindi magpapatawad sa sinumang maiwan. Sa kabila nito, walang balak si Fiona na tumakas. Batid niya ang nalalapit na panganib at determinado siyang manatili upang pakalmahin ang galit ng Deep Dragon. Bilang nag-iisang madre na may kakayahang makipag-ugnayan sa Diyos na ito, naniniwala siyang siya lamang ang makakagawa ng paraan upang pigilan ang nakaambang sakuna. Tinanggap niya ang responsibilidad na iyon bilang bahagi ng kanyang misyon na ipinagkaloob mula pa sa kanyang kapanganakan at walang sinumang makakapalit sa kanya. Walang pag-aatubili na mabilis na nagtungo si Orphan sa silid ng pinuno ng nayon na si McDougall. Determinado siyang makahanap ng kasagutan sa mga kamakailang trahedya. Bumukas ang mabigat na pinto na nagbunyag ng isang malungkot na lugar kung saan nakaupo ang matandang pinuno ng nayon sa gitna ng malabong ilaw. Matalim ang titig ni Orphan habang nakaharap sa nakatatandang lalaki. Nang walang pagbati, agad niyang tinanong ang dahilan sa pagtatangka ng pinuno na kunin ang puso ng gubat na nagdulot ng di kailangang trahedya. Walang ipinakitang takot o pagsisisi si McDougall kahit pa nakaharap sa mga bunga ng kanyang mga ginawa. Sa halip ay kalmadong ipinaliwanag na ang kanyang intensyong kunin ang kapangyarihan mula sa gubat ay nag-ugat mula sa pagnanais na protektahan ang mga taga-nayon mula sa pang-aapi ng Kimlak Church, isang kilalang kapangyarihan sa kontinente. Gayunpaman, walang nagawa ang kanyang mga paliwanag upang mapawi ang galit ni Orphan. Para sa kanya, ang pagsasakripisyo ng buhay ng mga inosente upang maabot ang isang layunin, gaano man ito kadakila sa pangalan, ay hindi katanggap-tanggap. Si McDougall, sa kabila ng nadaramang nalalapit na kamatayan, ay nanatiling matatag sa kanyang paninindigan. Bago niya ibigay ang kanyang huling hininga, iniwan niya ang isang nakakatakot na babala na ang buong kontinente ay malapit ng mapahamak. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw na parang sumpa na nagpabigat sa hangin sa loob ng silid. Iginiit ni McDougall na nasaksihan niya ang mapanirang kapangyarihan ng isang lihim na sandata na pagmamayari ng Kimlak Church.
Ayon sa kanya, kung walang maagap na hakbang mula ngayon, ang lahat ng buhay sa kontinente, kabilang ang maraming nayon na sumasamba sa Deep Dragon, ay hindi na makakatagpo ng kapayapaan. Bagamat malungkot ang kanyang mga salita, nagtanim ang mga ito ng malalim na takot sa isipan ng mga taga-nayon. Pagkatapos ng huling hininga ni McDougal ang apoy ng kanyang kalooban, ay tila na ipasa sa mga taga-nayon. Sa halip na panghinaan ng loob, naging mas determinado pa sila kaysa dati na tuparin ang layunin na kanyang iniwan. Ang paniniwalang ang pagkakaroon ng puso ng gubat ay makatutulong sa kanilang protektahan ang sarili mula sa banta ng Kimlak Church ay naging kanilang gabay. Sama-sama silang tumingin sa madre na pinaniniwalaan nilang mangunguna sa kanila patungo sa banal na lupay ng dragon. Lalong uminit ang kapaligiran sa nayon. Narinig ang mga talakayan sa lahat ng dako. Maraming mga mata ang puno ng pag-asa na may halong tensyon. Bagamat sinubukan ng madre na balaan sila tungkol sa panganib ng pag-angkin sa banal na kapangyarihan, ang kanyang mga salita ay parang hanging dumaan lamang sa kanilang mga tainga. Para sa kanila ito na ang natitirang daan upang ipagtanggol ang kanilang banta at payapang pamumuhay. Biglang isang napakalaking sinag ng liwanag ang bumagsak sa gitna ng nayon na nagdulot ng nakatakot na pagsabog na sumira sa lahat ng bagay sa malawak na lugar. Ang dati ng tensyonadong kapaligiran ay ngayon napalitan ng guho at mga daing ng sakit. Ang kakaibang liwanag ay hindi lamang sumira ng mga material na bagay, kundi tila pinatay din ang huling munting pag-asa ng mga taga-nayon. Lahat ay nabigla ng mapagtanto ng puot ng Deep Dragon ay tunay ng bumaba dahil sa maraming pagkakamali na kanilang nagawa. Mula sa itaas lumitaw ang nakakapangilabot na figura ng Deep Dragon na may hindi mapagkamalang karangyaan. Ang kanyang mga matang nagliliyab ng pula ay tumitig pababa. Sa halip na tumakbo ang mga natitirang taga-nayon, ay lumuhod sa lupa na puno ng kawalan ng pag-asa. Sa kanilang isipan, ang kaparusahang ito ay hindi maiwasan at ang anumang paglaban ay walang silbi laban sa kapangyarihan ng banal na nilalang. Sa gitna ng mga guho, lumitaw si Orphan, na matatag ang anyo na kabaligtaran ng takot ng lahat ng nasa paligid niya. Mabilis niyang ginamit ang mahika upang umatake at pigilan ng Deep Dragon sa lalo pang pananakit sa mga taga-nayon. Ang matalim na mga mata ni Orphan ay kumislap ng determinasyon habang siya ay tumawag ng isang mas maliit ngunit makapangyarihang nilalang ang anak ng Deep Dragon. Naniniwala si Orphan na ang presensya ng nilalang na ito ay maaring maging susi sa pakikipagkasundo o kahit man lamang sa pagpigil ng lumalaganap na puot. Itinaas niya ang batang dragon sa harap ng napakalakas na presensya ng pinuno ng kalangitan na parang nagdadala ng mensahe ng pakikipagkasundo. Gayunpaman, ang kanyang natanggap na tugon ay malamig na titig. Ang Deep Dragon ay lumitaw na hindi natitinag at hindi natatakot sa mga pagtatangka ni Orphan. Para sa sinaunang nilalang, ang nagaganap ay hindi maiwasan isang kinakailangang paglilinis upang maibalik ang kaayusang winasak ng mga tao. Ang makapangyarihang tinig ng dragon ay umalingaw-ngaw na parang kulog sa malinaw na kalangitan na nagpayanig sa kapaligiran. Ang mga salita ng sinaunang nilalang ay puno ng pagkadismaya at galit. Inakusahan nito ang mga taga-nayon na palaging pinoprotektahan ng mga biyaya ng gubat at ng kabutihan ng mga Diyos, dahil sa lakas ng loob nilang balakin ang pagangkin sa puso ng lugar na ito. Isang hakbang na hindi lamang pagtaksil kundi sobrang ambisyon. Binigyang diin ng banal na nilalang na ang kasalanang ito ay higit pa sa kapatawaran. Ipinahayag nito na kung walang mabigat na kaparusahan sa sandaling ito, tiyak na ulitin ng mga susunod na henerasyon ang mga mapaminsalang pagkakamaling ito. Ayon sa Dragon, ang mga nakaraang pagpapatawad ng mga Diyos ay naunawaan bilang kahinaan na nagdulot ng lumalaking kasakiman sa mga tao. Ang mga taga-nayon na nagnais na angkinin ang banal na kapangyarihan ay sumira sa balanse na pinanatili mula pa noong sinaunang panahon. Ang titig ng dragon na matalim tulad ng talim ng espada ay dumaan sa bawat isa sa mga tao sa karamihan na nagpatungo sa kanilang mga ulo sa takot at kahihiyan. Walang nangahas na magsalita upang ipagtanggol ang kanilang mga ginawa sapagkat hindi matutulan ang akusasyon. Nanginginig ang karamihan batid na wala nang makapaniwala sa makapangyarihang nilalang na ito upang iwanan ang kanyang layunin na magparusa. Hindi kayang tumayo lamang at manood habang ang mga inosenteng tao ay nagdurusa sa mabigat na hatol ng makapangyarihang nilalang. Si Magic sa kanyang matalas na isipan at katalinuhan ay agad gumamit ng mahika upang lumikha ng isang patong ng ilusoryong espasyo na bumalot sa buong lugar.
Mula sa tabi ni Orphan isang baril na naihanda na noon pa man ay binunot. Sa isang mabilis na galaw, itinapon niya ang sandata patungo sa dambuhalang dragon. Sa sandaling iyon siya ay bumigkas ng isang orasyon. Nagsiklab ang mabagsik na apoy na bumalot sa buong paligid ng sinaunang nilalang. Ang mga apoy ay umatungal sa buhay. Ang liwanag nito ay napakatindi na tila kaya nitong punitin ang madilim na kalangitan. Sumunod ang isang marahas na pagsabog na agad yumanig sa kagubatan na parang lindol. Ang mga alulong ng Deep Dragon na puno ng sakit at puot ay umalingawngaw bago tuluyang malunod sa putok at matinding lagitik ng apoy. Ang dambuhalang anyo ng sinaunang nilalang ay unti-unting naglaho sa nagngangalit na bagyo ng apoy. Mga pira-piraso nitong katawan ay tinangay na parang alikabok sa bagyo. Ang nakakatakot na kapangyarihan na minsang naghasik ng lagim sa banal na lupain ay ngayon naging abo at katahimikan. Kinabukasan ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang paglalakbay, hinarap ang mga bagong hamon na naghihintay sa kanila. Ang pinakamalaking alalahanin ni Orphan sa sandaling iyon ay ang karagdagang bibig na kailangang pakainin, isang gawain na hindi madaling pamahalaan dahil sa kanilang limitadong kabuhayan. Hindi niya mapigilang isipin kung paano malalagpasan ang sitwasyong ito, lalo na't si Cleo ay tila walang kamalay-malay sa mga kahirapang naghihintay. Ang susunod na destinasyon ng grupo ay ang Fang Tower, isang lugar na puno ng maraming alaala at pinagmulan din ng hindi mabilang na kaguluhan sa buhay ni Orphan. Gayunman bago makarating doon, kailangan muna nilang huminto sa lungsod ng Tarframe. Hindi lamang ito isang daanang lugar, kundi dito rin mag-aaral si Magic. Magsisimula sa isang seryosong landas pang-akademiko upang maging isang tunay na salamangkero. Sa mga oras na iyon, naging mas hindi matatag ang sitwasyon sa Fang Academy. Kamakailan ay sunod-sunod ang mga tangkang pagpaslang na nakatarget sa mga matatandang kasapi, nagdulot ito ng matinding tensyon at nakakasakal na kapaligiran. Higit sa 10 mataas na kasapi ng akademya ang misteryosong pinaslang na nagdulot ng kalituhan sa parehong mga salamangkero at publiko. Ang mga bulong-bulungan tungkol sa mga insidenteng ito ay laganap at karamihan ay naghihinalang may isang lihim na puwersa na nagbabalak pabagsakin ang akademya. Ayon sa ilang ulat ng investigasyon, natuklasan ng mga matatanda sa Fang Academy ang isang detalye na lalo pang nagpalalim sa kanilang hinala. Ang anyo ng mamamatay tao ay maraming pagkakahawig kay Orphan na hindi sinasadyang naglagay sa kanya bilang pangunahing target ng mga salamangkero na naghahanap sa salarin. Lalong naging mabigat ang kapaligiran at hindi may pagwalang bahala ni Orphan ang masasamang chismis na kumakalat. Sa kanilang paglalakbay patungong Tarframe, napilitan ang grupo ni Orphan na huminto sa isang maliit na bahay pahingahan sa labas ng bayan nang bumagsak ang gabi. Isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Bigla silang inatake ng isang misteryosong nilalang. Ang salarin ay labis na mabilis na hindi nagbigay ng sapat na oras para makaganti. Agad na tumakbo sina Orphan at Cleo upang protektahan si Magic, ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi nila malinaw na makita ang mukha ng umatake. Gayunpaman matapos magdulot ng kaguluhan sa loob ng ilang sandali, ang estranghero ay naglaho na para bang hindi siya kailanman umiral, nag-iwan lamang ng isang kakaibang piraso ng papel sa mesa. Nang pulutin ito ni Orphan, natanto niyang ang nilalaman ay nakasulat sa isang mahiwagang panitik na pinaghalo ang sinaunang wika at mga simbolong pangmahika. Matapos gugulin ang oras sa pagbibigay kahulugan dito, natuklasan niya ang isang mensahe na may nakakatakot na kahulugan. Sino ba talaga ang tagapagmana? Ang tanong na ito ay hindi lamang nagbigay lito sa grupo, kundi nagdulot din ng malalim na kaba. Maliwanag na ang mga pagpaslang sa akademya at ang kamakailang insidente ay magkaugnay. May isang tao sa labas na hindi lamang siya tinutugis, kundi nais ding maghasik ng pag-alinlangan at kaguluhan sa mga salamangkero. Ilang oras lang ang lumipas mabilis na natagpuan ni Orphan ang maraming sagot sa kanyang mga hinala. Nang magsimulang bumalot ang dilim sa liblib na daan, kung saan pansamantalang nananatili ang grupo, muling nagpakita ang parehong salarin na dati nang umatake sa kanila. Subalit sa pagkakataong ito, malinaw na ang layunin. Ang kalaban ay hindi na palihim na lumapit gaya ng dati. Sa halip ay buong kumpiyansang humarap, ang kanyang matalim na mga mata at nakakatakot na presensya ay nagbigay ng halos nakakasakal na kapaligiran. Mabilis na sumiklab ang sagupaan. Ang estranghero ay hindi lamang bihasa sa mahika, kundi nagtataglay din ng kahangahangang kakayahan sa malapitang labanan. Bawat galaw niya ay kalkulado, pinipilit si Orphan na mapuwersa sa depensa.
Sa kabila ng kanyang pagsisikap, malinaw na dama ni Orphan ang kanyang pagkakalamang sa bawat atake. Sina Cleo at Magic ay nakatayo lamang sa malayo na nanonood, natatakot na makisali at baka sila lamang maging pabigat. Habang umabot sa kasuktulan ng labanan, isang hindi inaasahang tauhan ang biglang dumating na tuluyang nagbago sa sitwasyon. Isang kalmado ngunit makapangyarihang tinig ang pumigil sa laban. Si Orphan, bagaman pagod na, ay hindi maalis ang kanyang mga mata sa taong nakalaban niya. Nang maliwanagan ng ilaw mula sa malapit na sulo ang mukha ng kalaban, kumirot ang puso ni Orphan. Ang taong umatake ay hindi lamang nagtataglay ng kahangahangang kasanayan, kundi mayroon ding mukha na kapareho ng kay Orphan mula isang taon na ang nakalipas. Ang tagpong ito ay nag-iwan sa kanya ng kawalan ng salita. Bagaman nagtapos ang hindi inaasahang laban sa pag-atras ng misteryosong kalaban, nanatiling mabigat ang tensyon sa grupo. Puno pa rin ng mga tanong si Orphan tungkol sa mamamatay tao na may hawig sa kanya. Ngunit nagpasya siyang pansamantalang isantabi ang mga ito. Lumapit siya kina Cleo at Magic, napansin ang kalituhan sa kanilang mga mata. Huminga siya ng malalim bago ipakilala ang taong tumulong sa kanila na makatakas sa panganib. Sa harap ng mapanuring tingin ng kanyang dalawang kasama, tumingin si Orphan sa babaeng dumating. Siya ay may mahabang buhok na itim na may lilang kumikislap, maayos na nakatali, ngunit may ilang hiblang malayang nakalawit, matalim ang mukha at mga matang puno ng kapanatagan. Ang suot niya ay ayon sa estilo ng Fang Academy na naglalabas ng aura ng isang mahusay na salamangkera. Mabagal at malalim ang tinig ni Orphan habang ipinapakilala siya bilang si Tis, ang kanyang nakatandang kapatid na babae. Isa siya sa mga natatanging estudyante ng Fang Academy. Si Tis ay isang mahalagang bahagi ng buhay ni na Orphan at Azali. Silang tatlo ay namuhay ng magkasama sa mahabang panahon bago dumating ang isang malaking kapahamakan. Bilang nakatatandang kapatid, hindi lamang siya nag-alaga sa kanyang dalawang nakababatang kapatid, kundi siya rin ang gumabay at nagbigay inspirasyon kay Orphan nang una siyang magsimula sa kanyang landas ng mahika. Gayunpaman, matapos makamit ang maraming mahahalagang tagumpay, siya ay pinagkatiwalaan ng isang mahalagang posisyon sa Fang Academy. Sa kanyang kasalukuyang tungkulin, binigyan si Tis ng isang maluwang na tahanan sa loob ng lungsod para sa kaginhawahan sa trabaho at pamumuhay. Ngayon, sa gitna ng kaguluhang bumabalot sa akademya at mga banta na nagkukubli, nagpasya si Tis na dalhin ang grupo ni Orphan sa kanyang tahanan para magkaroon ng lugar na pagpapahingahan at mapatatag ang kanilang isipan. Ang kanyang bahay ay matatagpuan sa isang tahimik na lugar na napapalibutan ng makakapal at sinaunang mga puno. Nagbibigay ito ng pakiramdam ng seguridad at paghiwalay mula sa labas ng mundo. Dito pansamantalang titira ang grupo habang naghihintay ng pinakabagong impormasyon tungkol sa mamatay tao na nagdudulot ng kaguluhan. Si Cleo ay labis na natuwa nang pumasok siya sa tirahan ni Tiz. Ang loob ng bahay ay maringal na pinalamutian, pinaghalo ang klasikong estilo ng Fang Academy at ang mainit na kapaligiran. Sa mga dingding nakasabit ang sinaunang mga kuwadro na mahikal. Ang mesa ni Tiz ay puno ng makakapal na aklat tungkol sa iba't ibang paksa ng mahika. Samantala, si Magic ay hindi may tago ang paghanga sa malawak na koleksyon ng aklat. Agad siyang nahumaling sa isang aklat tungkol sa mga klasikong taktikang mahikal na nakalagay sa istante. Si Orphan, kabaliktaran ng kanyang dalawang kasama, ay walang ipinakitang pagtataka. Para sa kanya, hindi ito ang unang pagkakataon na narito siya. Gayunman, bahagyang sumilay ang isang mapagnilay na ekspresyon sa kanyang mga mata nang masilayan ang mga pamilyar na dekorasyon na nagpaalala sa kanya ng masasayang panahon nung sila'y tatlong magkakatid na namumuhay ng magkakasama. Tulad ng nakasanayan na natiling kalmado si Tiz, naghanda ng isang simpleng hapunan at pagkatapos ay naupo sa mesa kasama ang lahat upang ibahagi ang kanyang nalalaman tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Ayon sa kanya, ang mamamatay tao ay hindi lamang nagtatarget ng mga matatanda, kundi nais ding maghasik ng kaguluhan at pahinain ang pananampalataya ng mga estudyante sa akademya. Ang pinakamabigat na aspeto ay ang paggamit sa mukha ni Orphan upang linlangin ang iba, na naglalagay sa kanya bilang pangunahing pinaghihinalaan. Sa katahimikan na sumunod dama ng lahat ang bigat ng sitwasyon. Si Cleo ang bumasag sa mabigat na kapaligiran, nagtatanong tungkol sa susunod na plano. Pinayuhan silang mag-ingat muna at maghintay ng mas maraming impormasyon mula sa iba't ibang investigador sa loob ng akademya. Mabilis na bumalik si Tiz sa akademya, nagdala ng mahalagang balita.
Sa mga nakalipas na araw ang serye ng mga pagpatay sa mga matatanda ng akademya ay nagdulot sa marami na maghinala na si Orphan ang may sala. Subalit matapos ang masusing investigasyon nakakuha si Tis ng ebidensyang naglinis sa kanya. Ayon sa kanya, ang totoong may sala sa mga insidenteng ito ay kahawig ni Orphan noong siya ay mas bata. Isang detalye na nakakagulat at nagdulot ng matinding kalituhan. Ang ulat na ito ay nagpasigla sa mga kasapi ng akademya na muling suriin ang mga naganap. Tiyak na may isang taong palihim na nagbabalak, sinadyang lumikha ng mga maling akala upang ipahamak si Orphan. Ang impostor na ito ay hindi lamang responsable sa mga pagpatay, kundi lalo pang pinakomplikado ang sitwasyon na nag-udyok sa marami na mawalan ng tiwala sa batang salamangkero. Ang misteryosong mga pagkakamatay ay seryosong sumira sa kredibilidad ni Orphan at malinaw na hindi ito nagkataon lamang. Naging mas masalimuot ang kaso kaysa dati sapagkat walang makakakilala sa tunay na pagkakakilanlan ng taong nagtatago sa maskara ng huwad na Orphan. Sa puntong iyon, marami pa ring suliranin ang hindi nalulutas, kaya't hindi pa maaring magkaroon ng tiyak na konklusyon. Nang gabing iyon sa isang sandali ng katahimikan, mag-isa si Orphan na nakaupo sa dilim, pinag-isipan ang lahat ng mga naganap. Mabigat ang kanyang isipan, hindi lamang dahil sa mga banta mula sa Deep Dragon at kay McDougal, kundi dahil din sa maraming matagal ng nakabaong alaala na patuloy siyang ginugulo. Sa kabila ng pagsisikap niyang huwag pansinin hindi niya matakasan ang mga multo ng kanyang nakaraan. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang misteryosong figura, bumasag sa katahimikan. Nasa kanyang harapan ang isang tao na may parehong anyo at mukhagaya niya, ngunit may ganap na ibang pag-uugali. Ang estranghero ay nagsalita ng walang pag-aalinlangan. Ipinakilala ang sarili bilang si Krillin Silo, ang pangalang matagal ng iniwan ni Orphan. Inangkin niya na siya si Orphan mula 5 taon na ang nakalipas. Malalim at malamig ang kanyang tinig, ngunit may halong kayabangan. Minsan siyang inaasahan na maging tagapagmana ng kapangyarihang Razor, isang rebelasyong labis na ikinagulat ni Orphan. Ang taong nakatayo sa kanyang harapan ay ipinahayag ang sarili bilang si Krillon Silo, ang kanyang sariling nakaraan, ang pangalang tinalikuran niya nang magpasya siyang lumihis sa landas na itinakda ng akademya para sa kanya. Nang maungkat ang pagiging tagapagmana ng kapangyarihang Razor na alala ni Orphan, ang malalaking inaasahan na itinakda sa kanya noong siya ay isang maasahang batang salamangkero. Ang kapangyarihang Razor ay sumisimbolo sa rurok ng lakas sa mundong mahikal, at ang napiling tagapagmana ay magiging isang puwersang kayang baguhin ang mundo. Si Orphan ay minsang itinuturing na pinakanaabot na kandidato, ngunit ang mga sumunod na pangyayari ang nag-udyok sa kanya na talikuran ang lahat kabilang ang kanyang pangalang Krillon Silo. Nagpatuloy ang imposter na may ngising mapanghamak, binabanggit na si Orphan ay minsang naging isang malakas na individual na may potensyal na maging pinakadakila. Subalit pinili niyang talikuran ang lahat upang mamuhay bilang isang walang pangalang palaboy. Tuluyang nagbago ang buhay ni Orphan matapos ang isang masakit na pangyayari kay Azalia. Noon nasa kanya ang lahat, reputasyon at ang potensyal na maging tagapagmana ng kapangyarihang Razor, isang posisyong kumakatawan sa sukdulang kapangyarihan sa mundong mahikal, at ang rurok na inaasam ng bawat salamangkero. Gayunman sa halip na ipagpatuloy ang landas na itinakda ng tadhana, pinili ni Orphan na isuko ang lahat. Inilayo niya ang kanyang sarili hindi lamang mula sa karapatan sa pamana ng Razor, kundi pati sa mga ugnayan at reputasyon, nang walang anumang pagsisisi. Nang maganap ang lahat, hindi niya matiis ang sakit at pagkawala ni Azali na itinuring niyang kapatid. Ang pagbabagong anyo ni Azali sa isang halimaw sa kanyang paghahangad ng walang hanggang kapangyarihan ay pinilit si Orphan na harapin ang pinakamalaking pagkabigo ng kanyang buhay. Ito ang sandali na nagpasya siyang bitiwan ang lahat upang makahanap ng paraan para iligtas si Azili anuman ang halaga. Samantala, habang sinusunod ni Orphan ang sariling landas, si Krillin Silo na nag-angkin bilang dating sarili ni Orphan ay nagpatuloy sa pag-atake at pagpatay sa maraming pinuno ng mundong mahikal. Ang makapangyarihang mga matatanda na maaring magpasya sa hinaharap ng kapangyarihang Razor ay walang awang pinaslang isa-isa. Ang mga aksyon ni Krillin Silo ay hindi walang dahilan. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng pag-aalis ng maraming makapangyarihang individual at potensyal na mga katunggali sa kapangyarihang Razor, siya lamang ang matitirang may karapatang angkinin ang posisyon. Kinabukasan ipinakilala ni Tiz kay Orphan ang dalawa niyang estudyante, isang batang lalaki na nagngangalang Tifiz
at ang kanyang kapatid na si Pachika. Pagkaraan ay nabanggit ni Tis na kamakailan lamang may dalawang duwende na dumating, inaangkin na kilala nila si Orphan. Nang makaramdam ng kakaiba, pumasok si Orphan sa silid at agad na nakilala sila bilang sina Vocal at Dead, walang iba kundi ang dalawang sagabal na duwende. Kusang kumunot ang noo ni Orphan, ipinapalagay na muli na naman silang nasangkot sa kung anong gulo. Samantala sa isang sulok ng lungsod, sina Vocal at Tatin ay nasa tungkulin bilang mga guwardiya, mukha silang kontento na parabang nabigyan ng mahalagang papel. Dahil sa pagkabagot mula sa paulit-ulit na gawain, nakita nila si Cleo na dumating kasama ang kanyang mahiwagang asong lobo na si Loki. Dahil gutom si Cleo, hindi siya nakatiis sa tukso ng inihaw na hita ng manok na hawak ni Vocal. Mabilis na nagsalo ang tatlo sa pagkain. Ngunit nang magsimulang gumaan ang kapaligiran at maghari ang kapayapaan, biglang lumitaw mula sa kawalan ang isang pangkat ng mga taong nakasuot ng itim, agad na nagpasidi ng tensyon. Ang pinuno ng misteryosong pangkat na ito ay hindi nag-aksaya ng oras. Gumamit siya ng karayom na may lason upang mabilis na pahinayin sina Loki at Cleo, dahilan upang sila ay parehong mawalan ng malay at bumagsak sa lupa. Napatigil sa takot at pagkagulat sina Vocal at Tating, hindi maunawaan ang naganap at wala man lang silang pagkakataong makialam. Si Cleo ay dinukot mismo sa harap ng kanilang mga mata. Nang makalipas ang unang pagkabigla, agad tumakbo ang dalawang duwende, nagmamadaling bumalik upang iulat ang insidente. Sa kanyang karaniwang pagiging desidido, naghanda si Orphan upang umalis at iligtas ang kanyang kaibigan habang pinag-iisipan din ang tunay na may pakana sa pagdukot. Sa kaibuturan ng kanyang damdamin, hindi lamang siya nag-aalala para sa kaligtasan ni Cleo, kundi dama rin niya na ang muling paglitaw ni Kriloncillo mula sa kanyang nakaraan at ang pagdukot na ito ay maaring konektado. Hindi ito isang simpleng pagkakataon na ang kanyang dating sarili mula 5 taon na ang nakalipas ay muling lumitaw, malinaw na may isang tao ang nagmamanipula ng lahat ng ito, mas pinapalala ang sitwasyon. Sa buong paglalakbay upang hanapin si Cleo, si Orphan ay hindi lamang humaharap sa napakaraming panganib mula sa mga nakatagong kaaway, kundi nararamdaman din niyang unti-unti siyang nahihila sa isang mas malaking sabwatan. May isang bagay na kumikilos mula sa anino at ang tunay na kaaway ay hindi pa nagbubunyag ng sarili. Nadama ni Orphan na ito ay hindi lamang isang simpleng pagdukot, kundi bahagi ng mas malawak na plano upang siya ay bitagin. Sa bawat hakbang iniisip niya ang tunay na layunin taong lumikha kay Kriloncillo, ang kanyang nakaraang bersyon. Tila nais ng utak sa likod ng lahat na muling buin ang mga desisyon na minsan nang nagbago sa kanyang kapalaran at sa buhay ng marami niyang minahal. Higit sa lahat, determinado si Orphan na hindi hayaang sirain ng nakaraan ang kanyang kinabukasan at ang buhay ni Cleo. Isang batang estudyante ang nagbabala kay Magic na mag-ingat sa pakikisalamuha kay Orphan. Ang mga bulong-bulungan tungkol sa kanya ay palaging umikot na parang hangin, puno ng kalahating katotohanan at kalahating kasinungalingan. Ang mga kuwentong bibig tungkol kay Orphan ay nagpapatuloy mula pa 5 taon ng nakararaan hanggang ngayon. Noon si Orphan ay ipinagmamalaki ng akademya, personal na tinuruan ni Childman. Inaasahan na maabot niya ang rurok ng mahika at maaring mamana ang titulong Razor, isang prestihiyosong titulo para sa pinakadakilang mga salamangkero. Ngunit hindi lahat ay nakakita kay Orphan sa ganoong liwanag. Ang mga nakatatanda sa akademya ay nagsimulang matakot ng kanyang potensyal na kapangyarihan ay magiging isang banta kapag lumampas ito sa kanilang kontrol. Ayaw nila ng isang tagapagmana na may napakalaking kapangyarihan na hindi nila kayang kontrolin. Kaya palihim silang nagpadala ng pangkat ng mga espiya upang subaybayan ang bawat hakbang ni Orphan. Ang bawat kilos niya ay mahigpit na minamasdan. Ang mga lihim na nakapalibot sa pag-iral ng pangkat ng mga espiya na ito ay alam lamang ng ilan at kabilang si Magic sa nakakaalam dahil sa impormasyon na ibinahagi ng estudyanteng iyon. Hindi malinaw kung bakit ngunit kumalat ang chismis na si Orphan ay marahas na umatake sa isang misteryosong espiya. Lubos na sinakta ng tao. Sinasabing si Orphan ay naging walang pakialam sa naghihingalong biktima at malamig na iniwan ang lugar na para bang walang nangyari. Ang kuwentong ito, bagaman hindi napatunayan, ay kumalat at mabilis na pinalabis. Bunga nito marami ang nagsimulang maniwala na si Orphan ay tunay na malupit at ang kasaysayan ay naging bahagi ng mga walang basehang chismis na pumalibot sa kanyang reputasyon. Ang insidenteng ito ay mabilis na nagbunsod ng mga hinala sa marami pang ibang estudyante.
Sa klase ni Childman, bulong-bulungan na ang mga batang sinanay doon ay mga puppet lamang, sumusunod lang sa mga utos na walang anumang malasakit o moralidad. Pinaniniwalaan silang malamig ang dugo, handang wasakin ang kahit ano, at sinumang itinuturing nilang balakid ng walang pag-aalinlangan. Lalo pang sumidi ang sitwasyon dahil sa kuwentong ito, dahilan upang ang mga estudyante ni Childman, sa kabila ng kawalan nila ng kasalanan, ay nahulog sa ipo-ipo ng hinala at pag-iingat ng lahat sa kanilang paligid. Unti-unting naging imahe nila sa mga mata ng iba ang pagiging malulupit na individual na hindi kaya makilala ang tama sa mali. Dahil dito marami ang nagsimulang lumayo sa mga estudyante ng akademya, itinuturing pa silang isang banta. Ang labanan sa pagitan ng kasalukuyang Orphan at Krillin Silo, ang kanyang nakaraang bersyon ay napakabangis. Pareho nilang alam ang estilo at intensyon ng isa't isa, kaya karamihan sa kanilang mga atake ay nasasawata bago pa man tumama. Napagtanto ni Orphan na ang patuloy na paggamit ng mga lumang taktika ay magpapatagal lamang ang laban ng walang saysay. Sa mahirap na engkwentro, napagtanto niyang wala siyang tsansang manalo kung ito ay magiging direktang labanan. Mabilis siyang nag-isip at agad na gumuho ang sahig, lumikha ng biglaang bentahe at sa paggamit ng kaguluhan ay kanyang tinawag ang Espada ng Liwanag, isang galaw na napakalakas na ikinagulat ng kanyang misteryosong kalaban. Ang kalaban, may malamig na titig, ay nagbunyag na ang layunin ng laban na ito ay hindi lamang upang talunin si Orphan, kundi may kinalaman din kay Azalea. Ang babaeng iyon ay nangangailangan kay Orphan para sa isang malaking plano at dahil dito siya ay naging target na dapat alisin. Nagpatuloy ang dalawang panig sa mabangis na labanan. Sa isang mapanganib na sandali, tumagos ang matalim na espada ng kalaban sa braso ni Orphan, dahilan upang dumaloy ng walang tigil ang dugo. Sa kabila ng sakit, nanatiling matatag si Orphan na may hindi natitinag na determinasyon. Gumanti siya ng isang kritikal na hampas na pumutol sa braso ng kanyang kalaban, nagbunsod ng pag-agos ng dugo, hudyat ng sugat na hindi madaling maghilom kahit gamit ang mahika. Hindi nasayang ang oras, gumamit agad si Orphan ng isang mahika at tinarget ang kahinaan ng kalaban. Sumugod siya ng may matinding atake, gayunman hindi inaasahan ni Orphan na ang kanyang kalaban ay nagkukunwaring mahina lamang. Sa kadiliman lihim na gumamit ang kalaban ng nakatagong kapangyarihan, lumikha ng napakalaking pagsabog na nagdulot ng nakabulag na liwanag at matinding presyon. Ang dagok mula sa pagsabog ay nagpalito kay Orphan habang si Krillin Silo ay nakakatayo sa dikalayuan na may mapagmataas ng ngiti. Ang figura sa kanyang harapan ay nagsimulang magbunyag ng isang nakapangingilabot na katotohanan. Ang kalaban na inakala ni Orphan na kanyang kopya ay isa palang dami, isang isinumpang nilikha. Ang Krylon Silo na kaharap niya ay hindi isang ganap na nilalang, kundi isang dami na nilikha gamit ang sinaunang mahika ng pagpatay. Si Lloyd bilang Ili ay nag-ukit ng madilim na marka sa katawan ng dami na ito at gumamit ng isang isinumpang espada upang hampasin ito. Ang mismong hampas na iyon ang nagbago sa walang malay na dami tungo sa isang kabataang bersyon ni Orphan, magkapareho sa kanya sa bawat detalye. Ngunit hindi iyon doon nagtapos. Unti-unting huminga ang masamang mahika sa dami ng kakayahang mag-isip, ginawang isang may malay na nilalang na may ambisyong palitan si Orphan mismo. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang bumuo ng sariling kalooban ng dami, hindi na lamang kasangkapan ni Asel, kundi nagtataglay ng pagnanais na agawin ang lugar ni Orphan. Hindi lamang sa loob ng grupo, kundi maging sa mga puso ng lahat ng nasa paligid niya. Habang si Orphan ay humaharap sa banta ng pagkawasak, ang misteryosong dami na orihinal na kanyang kopya ay nagsimulang umangat na may bagong pagkakakilanlan, armado ng makapangyarihang kakayahang mahika at sariling adikain. Ang dami na ito ay naging isang karakter na puno ng mga kontradiksyon. Hindi lamang ito sumama kay Azoli sa kanyang mga misteryosong paglalakbay, kundi unti-unting pinatotohanan ang papel nito sa kuwento. Gayunman, sa kabila ng pagkakaroon ng kahangahangang lakas, ang kanyang artipisyal na kalikasan ay nangangahulugan na hindi nito kailanman matatakasan ang katotohanan na ito ay isa lamang kopya. Si Orphan, sa kabila ng pagsuwang sa napakaraming hamon, ay nakatagpo ng matibay na dahilan upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Malalalim na relasyon sa mga kaibigan, maraming mahahalagang alaala at isang hindi matitinag na kalooban ang naging bukal ng kanyang lakas na nagtulak sa kanya upang ilabas ang buong potensyal. Ang engkwentro sa pagitan ni Orphan at ng dami ay hindi lamang labanang mahika, kundi isang labanan din ng kalooban.
Ang bawat ataking mahikal ay may dalang determinasyon at pagnanais na protektahan ang mahalaga. Nang tuluyang madurog ang dami sa pira-piraso, lumitaw si Ellie. Lumapit siya ng payapa, ang mga mata kumikislap ng matatag na pasya, inaanyayahan si Orphan na sumama sa kanyang lihim na plano. Nang pumasok sina Cleo at Magic sa silid, ang unang tanaw nila ay si Orphan na nakahandusay sa sahig matapos ang nakakapagod na labanan. Noon, sa isang marangyang palasyo, isang misteryosong mamamatay tao ang pumatay ng maraming tao habang naghahanap ng mga pahiwatig kaugnay sa isang mahalagang mapa. Ang kapaligiran ay binalot ng kadiliman, malinaw na sumasalamin sa panganib ng gumawa ng masaker. Pagkatapos lamang niyang lisanin ang silid, ay biglang hinarang si Orphan ng isang aninong mabilis na sumugod, taglay ang nakakatakot na intensyon ng pagpatay. Wala ng oras upang mag-isip, agad niyang inihanda ang sarili upang magpalabas ng isang mahika na kontra-atake. Gayunman bago pa siya makakilos biglang dumating sina Cleo at Magic. Sa mismong sandali ng pagkakaabala, nakatakas ang tunay na kalaban. Kinabukasan nagtungo si Orphan kay Tiz upang iulat ang sitwasyon. Sa kanilang tensyonadong pag-usap na banggit ni Orphan, na kanyang napatay ang isang mapanganib na nilalang na kanyang inilarawan bilang isang makinang sumisira ng salamangkero. Gayunpaman, nang tanungin siya ni Tiz kung sino ang nasa likod ng pagkontrol sa nilalang na iyon, nanahimik si Orphan, ang kanyang mga mata nagbunyag ng malalim na kaseryosohan. Ayaw niyang ibunyag ang buong katotohanan, bahagi dahil ayaw niyang madamay si Tiz sa panganib, at bahagi dahil marami pa siyang dapat linawin para sa kanyang sarili. Ibinigay ni Tiz kay Orphan ang isang espesyal na dokumento, isang detalyadong ulat tungkol sa mga misyong isinagawa niya sa nakalipas na 5 taon sa labas ng Magical Academy. Ngunit isang nakakagulat na detalye ang nagpahinto kay Orphan. Hindi siya kailanman naalis sa talaan, isang bagay na dapat ay nangyari na noon pa. At si Tiz ang siyang nagbago ng record upang isama siya. Magkasamang naglakbay sina Orphan, Tiz at Magic patungo sa Fang Tower na itinuturing na sentro ng kapangyarihang mahikal. Sa kanilang paglalakbay, ang kapaligiran ay bahagyang magaan ngunit nanatiling mapagbantay si Orphan. Sa kanilang pag-uusap tinanong ni Orphan si Tiz kung siya ba ay nagkaroon ng alitan sa sinuman na nagdulot ng malubang bunga. Si Tiz, sa kanyang karaniwang tiwala sa sarili, ay iginiit na lagi siyang may respeto mula sa lahat. Ngunit mabilis na pinasinunggalingan ng realidad ang kanyang sagot. Pagkatapos lamang ng kanilang usapan, biglang bumagsak ang isang malakas na pag-ulan ng yelo, direktang papunta sa kanila. Ang malaki at maliliit na yelo ay dumating na may napakalakas na puwersa, malinaw na hindi ito isang aksidente. Sa sandaling iyon, naging mas matalas pa ang pandama ni Orphan, naramdaman niya ang bawat maliit na galaw mula sa mga nakamaskarang individual na pumapalibot sa kanila. Walang pag-aalinlangan sumabak agad si Orphan sa labanan, hinarap mag-isa ang buong pangkat ng mga kaaway. Ang kanyang mga atake ay makapangyarihan, mahusay na pinaghalo ang mahika at kasanayan sa pakikipaglaban upang mabilis na talunin ang bawat isa. Wala ni isa sa mga nakamaskarang kalaban ang nakatagal sa kapangyarihan ni Orphan ng matagal. Pagkatapos talunin ang buong pangkat, nilapitan ni Orphan ang isa upang tanungin kung bakit siya inatake. Ang kalaban, na puno ng puot ang mga mata, ay nagbunyag na ang pag-atake ay isang paghihiganti para sa kanilang mga kasamahan na dati nang pinarusyahan ni Orphan. Ang pahayag na iyon ay nagdala ng pamilyar na pakiramdam kay Orphan. Mabilis niyang naalala ang koneksyon. Malamang ang mga taong ito ay kaugnay ng isang hepe ng baryo na kanyang nakatagpo sa isang nakaraang misyon. Ang pag-iisip na iyon ay nagpatindi sa pagbabantay ni Orphan dahil ang mga magkaugnay na relasyon ay maaring humantong sa mas matitinding problema. Habang pinag-iisipan niya ang sitwasyon, isang figura ang lumitaw mula sa malayo. Ang bagong dating ay hindi katulad ng mga ordinaryong kalabang kanyang tinalo. Ang matalim na titig, marangal na aura at tiwala sa sarili ay agad na nagpahiwatig kay Orphan na siya ay isang mahalagang figura. Siya si Hydrin, isang mataas na antas na salamangkero ng Fang Tower. Ang lalaking nagpakilala bilang Hydrin, na may kalmadong tindig at malalim na tinig, ay nagpahayag na ang kanyang layunin ay ihatid si Orphan. Ngunit hindi agad napaniwala si Orphan sa mga salitang iyon. Bilang isang pagsubok, bigla siyang nagpakawala ng mabilis at makapangyarihang atake upang subukin ang kakayahan ng kausap. Si Hydrin, gamit ang kanyang pambihirang kasanayan, ay madaling nakaiwas, dahilan upang lalo pang mag-ingat si Orphan. Pumasok ang dalawa sa Fang Tower at ang kapaligiran ay naging masikip sa bawat hakbang nila.
Nang makarating sa loob ng tore, lumitaw ang isang sekretarya ni Factor, magalang ngunit may pagmamadali na humiling kay Orphan na makipagkita ng pribado sa mataas na antas na salamangkero. Dinala siya sa nakamamanghang silid ni Factor. Si Orphan ay naiintriga sa hindi inaasahang pagpupulong. Si Factor, na may matalim na mga mata at autoritatibong tinig, mabilis na dumiretso sa paksa, isiniwalat niya na ang Hydra na kakilala ni Orphan ay isa palang espiya. Sandaling nabigla si Orphan sa impormasyong iyon, ngunit ipinagpatuloy agad ni Facta ang pagpapaliwanag bago pa siya makagsalita. Ayon kay Facta, iisa lamang ang klase sa Fang Tower na sadyang sinanay para sa kasanayan sa pagpatay at iyon ay ang UA class. Ang mga estudyanteng kabilang dito ay tinuruan hindi lamang upang maging mga salamangkero, kundi upang maging mabagsik na mga mamamatay. Binigyang diin ni Factor na ang mga kamakailang gawain ng UA class ay naging hindi na mapigilan at upang mapanatili ang balanse ng Fang Tower, kailangan na silang lipulin bago pa lumala ang lahat. Hindi doon nagtapos ang kuwento. Ipinatong ni Factor ang isang bunton ng mga dokumento sa harap ni Orphan. Ang mga pahina ay naglalaman ng detalyadong ulat tungkol sa mga ginawa ni na Hydrain at ng mga estudyanteng kasangkot. Habang binubuklat ni Orphan ang mga iyon, tumitigas ang kanyang ekspresyon nang mabasa ang massacre laban sa mga tagasunod ng kulto ng dragon. Ang mga operatiba mula sa UA class sa ilalim ng pamumuno ni Hydra ay walang awang pumatay sa lahat ng kasangkot, walang iniwang bakas maliban sa pagkawasak. Pagkalabas mula sa Fang Tower, naglakad si Orphan ng tahimik. Ang kanyang isipan binalot ng mga babala mula sa guro ng UA na huwag silang maging magkaaway. Ang mga salitang iyon ay bumabagabag sa kanya na parang paalala na ang pagharap sa guro ay hindi lamang isang hamon, kundi maaring magdala ng mga hindi inaasahang kahinatnan. Bagaman hindi niya ipinapakita, ang tensyon ay unti-unting lumusot sa kanyang mga iniisip, nagpapahirap sa kanyang pagtuon sa iba pang bagay. Samantala sina Cleo at ang kanyang dalawang kaibigan ay kagagaling lamang mula sa isang paglalakad. Dala pa ang kasyahan mula sa kanilang pagbabahagi ng mga nakakatawang kuwento. Ngunit bigla itong naputol nang mapansin nila ang isang aninong may takip ang mukha na nakatayo sa isang bubungan. Bago pa sila makareak, naglaho na ang figura, iniiwan ng mabigat na hangin na tila nagbabanta ng kapahamakan. Nang dumating si Orphan at makita si Cleo na may sugat sa ulo, siya ay nagulat at nagngit-ngit. Matapos marinig mula kay Cleo ang nangyari, mabilis na naiugnay ni Orphan ang pangyayari sa isang mamamatay na kanyang nakaharap dati. Determinado siyang huwag palampasin ang pagkakataon, kaya't agad siyang naghanda upang habulin ng kalaban. Ngunit bigla siyang hinarang ni Tis, ang kanyang ekspresyon matatag, ngunit may halong pag-aalala. Iminungkahi nitong siya na ang humarap sa usapin habang dapat si Orphan ay mag-focus sa pag-aalaga kay Cleo na malinaw na nangangailangan ng tulong. Bagamat labag sa kanyang loob, sumang-ayon si Orphan na pagtantong mas mahalaga ang paggamot sa sugat ni Cleo. Habang inaalagaan ni Orphan si Cleo, tahimik na sinundan ni Tis ang bakas ng mamamatay. Pagdating sa gitna ng lungsod, natagpuan niya ang isa sa kanila na sadyang nagpakita na tila ba inakit siya sa isang bitag. Sa bahay, matapos matiyak ni Orphan na maayos na ang sugat ni Cleo, nagpasya siyang hindi na maaring manatiling nakaupo na lamang. Binalik niya ang kanyang paninindigan, mabilis na naghanda at nagtungo sa lungsod. Patuloy na sinundan ni Tis ang nakamaskarang lalaki, sinusuri ang bawat bakas na iniwan nito, hanggang sa siya ay huminto sa harap ng isang abandonadong bahay, binalot ng dilim at katahimikan na tila matagal ng iniwan. Walang pag-atubili, pumasok si Tis, maingat ngunit determinadong umakyat sa itaas. Agad niyang napagtanto na siya ay pumasok sa isang bitag. Dalawang figura ang naghihintay, ang kanilang mga mata puno ng hangaring pumatay at kumpiyansang mapanganib. Isa sa kanila ang lumapit at nabigla si Tis nang makilala ito bilang dating estudyante ng klase ng Master UA. Hindi niya itinago ang layunin. Hinahanap niya ang world map, isang bagay na lubos na hindi alam ni Tis. Pinilit niya silang magpaliwanag, ngunit ang isinukli lamang nila ay malisyosong mga ngiti. Sumiklab ang sagupaan kaagad pagkatapos. Mabilis na pinakawalan ni Tis ang kanyang mahika, naglunsad ng mapangyarihang mga atake upang lamunin ang kanyang mga kalaban. Ngunit ang dalawa ay hindi karaniwang kaaway, sila ay nagkaisa ng husto. Malinaw ang layunin na hadlangan si Tis na makagamit ng mahika. Nang mapagtanto ang kanyang kahinaan, itinutuan nila ang kanilang mga atake sa kanyang lalamunan upang hadlangan ang kanyang pagbigkas ng mga mahika. Habang siya ay unti-unting napipinsala, lumapit sila, handang dalhin siya. Sa kritikal na sandali,
Isang pamilyar na tinig ang umalingaw-ngaw, matalim at may autoridad habang lumitaw si Ellie. Ang kanyang mga mata malamig, nakatuon sa dalawang kaaway ng may matatag na paninindigan. Ipinahayag niya na hindi niya papayagang saktan nila si Tis. Ang pagdating ni Ezili ay nagpasindak sa mga mamamatay tao. Malinaw na kulang sila ng lakas upang harapin ang isang makapangyarihang mangkukulam. Matapos ang maikling sagupaan, mabilis silang umatras, iniwan si Tis na lutang at mahina. Nang dumating si Orphan, agad na bumaling ang kanyang tingin kay Tis. Ang katawan nito ay puno pa rin ng mga bakas ng mabangis na labanan. Tinulungan niya itong makabalik ng ligtas, bagamat nanatiling palaisipan sa kanya ang hindi inaasahang pagdating ni Azalea. Nang gabing iyon habang nagpapahinga, inalala ni Tis ang lahat. Sa kanyang malabong ulirat, bahagya niyang naalala na nakita si Orphan at nagkamaling inisip na siya ang nagligtas sa kanya. Si Orphan, bagamat may mabigat na mukha, ay hindi maitago ang kanyang paninindigan. Maingat niyang ginamit ang kanyang kakayahang manggagamot upang ayusin ang mga daliri ni Tis na nasugatan. Bagamat naging maayos ang proseso ng pagpapagaling, hindi ayon sa inaasahan ang resulta. Ang mga daliri ay muling naikabit, ngunit tila nawala ang kanilang dating liksi. Bumigat ang dibdib ni Orphan sa pakiramdam ng kawalan na magawa, gayunman hindi niya ito ipinakita. Sa halip ay hinikayat si Tis na hindi pa tapos ang lahat at may paraan pa upang malunasan ang sitwasyon. Nang bumagsak ang gabi, iniwan ni Orphan ang bahay, ang kanyang mga hakbang patungo sa isang tahimik na sulok. Umupo siya roon, iniisip ang masalimuot na serye ng mga pangyayaring bumalot sa kanya ng isang buhawi ng mga sikreto at balak. Tahimik ang paligid, tanging ang ihip ng hangin ang maririnig. Bigla, isang pamilyar na tinig ang bumasag sa katahimikan. Lumitaw si Azili, maringal at nakakatakot tulad ng dati. Lumapit siya, ang kanyang matalim na mga mata nagbunyag ng pagkadalian. Si Azili ay naging tuwiran, agad na ibinahagi ang mahalagang impormasyon. Ibinunyag niyang matapos ang sunod-sunod na mahiwagang aksyon, ang Master UA class ay pumasok na sa huling yugto ng kanilang plano. Ang kanilang layunin ay tuluyang alisin ang lahat ng kumakalaban sa kanila habang inaangkin ang isang bagay na may sukdulang halaga. Ang world map, na pagmamay-ari ng pamilyang Browning para kay Azili, ay hindi lamang isang artifact, kundi sumasagisag ng kapangyarihang baguhin ang kaayusan ng mundo. Habang nakikinig si Orphan, lalong lumalim ang tinig ni Azili na parabang nagsasalaysay siya ng kuwento mula sa sinaunang panahon. Ipinaliwanag niya na ang kasaysayan ng mapa ay mahigpit na kaugnay sa kasaysayan ng mga Diyos. Mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas sa isang panahon ng kaguluhan, isa sa mga pinakamakapangyarihang Diyos na si Swedenborg ay nagbalak na pabagsakin at lipulin ang iba pang mga Diyos upang maagaw ang ganap na kapangyarihan. Habang nagpapatuloy si Azeli, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng malalim na pagninilay na parabang muling bumabalik ang mga alaala mula pa noong 1 milenyo. Ipinaliwanag niya na bago tuluyang maglaho si Swedenborg mula sa mundo, iniwan nito ang isang kayamanan na tinawag na National Strategy o mas kilala bilang World Map. Hindi ito basta karaniwang mapa, kundi naglalaman ng mga kapangyarihan at karunungang may kakayahang kontrolin ang agos ng kapalaran. Gayunman, matapos ang maraming siglo ng pagkawala, ang mga bakas nito ay lalong naging malabo. Ayon sa impormasyong nakalap ni Azeli, minsan nang napasa kamay ni Childman ang mapa, isang dating iginagalang na mangkukulam na may malalim na kaugnayan kay Orphan. Mahigpit na nagbabala si Azeli na ngayong gabi ay tiyak nakikilos ang Master UA class. Handa silang agawin ang mapa at ang kanilang layunin ay hindi lamang matalo si Orphan o si Azeli. Batid niyang kaya nilang ipagtanggol ang kanilang sarili, ngunit malinaw na si Tiz ang magiging kahinaan, lalo na sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Hindi may iwasang siya ang gawing target ng mga kalaban na handang gumamit ng kahit anong paraan para maisakatuparan ang kanilang plano. Bago umalis, malalim na tumitig si Azili sa mga mata ni Orphan na tila may ipinahiwatig na mahalagang mensahe. Mula sa kanyang balabal ay marahan niyang inilabas ang isang sinaunang bagay, isang pamana mula pa sa panahon ni Swedenborg. Isang mahiwagang gamit na tinawag niyang interdimensional keystone. Ipinaliwanag ni Azeli na ang bagay na ito ay magbibigay kay Orphan ng kakayahang makalipat sa iba't ibang dimensyon, isang bihirang kapangyarihan na makatutulong hindi lamang sa pagtakas, kundi maging sa biglaang pag-atake sa kalaban. Matapos ang masusing pag-usap kasama ang kanyang dalawang kasama, pinangunahan ni Orphan ang grupo patungo sa himpilan ng klase. Isa itong lihim na lugar na nakatago sa kailaliman ng kagubatan.
Napapalibutan ng siksik ng mga puno at halos hindi mapasok ng mga mahikang pananggalang. Bago pumasok, gumuhit siya ng mahiwagang bilog at inaktiba ito upang lumikha ng isang proteksyong kalasag sa buong grupo. Sa gabay ng liwanag mula sa bilog, dahan-dahan silang lumutang at nakalusot sa hadlang nang hindi napapansin. Sa loob ng bus, madilim at nakakasakal ang paligid. Ang liwanag sapat lamang upang makita ang mga bagay na nakapaligid. Pinangunahan ni Orphan ang grupo, ang kanyang mga mata walang tigil na sumusuri sa bawat sulok, laging handa sa mga nakaambang panganib. Habang nagmamasid siya, bigla na lamang lumitaw ang isang hindi pamilyar na figura. Wala nang iba kundi si Hydrin, isang mandirigmang salamangkero na kilala sa kanyang malupit na lakas at kakayahang maglunsad ng biglaang pag-atake. Bago pa makakilos si Orphan, agad na tinaas ni Hydrin ang kanyang kamay at pinakawalan ang malalakas na atake na nagpayanig sa paligid. Gayunman, mabilis na gumamit si Orphan ng depensibong mahika, nakaiwas sa oras at gumanti ng maliit na kontraalon upang hadlangan ang paglapit ng kalaban. Tumagal lamang ng ilang segundo ang sagupaan, ngunit sapat na iyon upang maunawaan ni Orphan na hindi karaniwang kaaway ang kaharap niya. Ayaw nang mag-aksaya ng oras, muling inaktiba ni Orphan ang mahiwagang bilog at pinangunahan ang grupo patungo sa mas malalim na bahagi ng bus na pinaniniwalaang lugar ng pagsasanay ng klase. Lalong bumigat ang tensyon. Ang makapal na pader, mga kalasag mula pa noong unang panahon, at mga bakas ng nakalipas na labanan ay nagbigay sa lugar ng anyo ng isang nakalimutang larangan ng digmaan. Habang patuloy na naglalakad ang grupo, isang malalim na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa anino. Lumapit si Hydrin, kalahating ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha na puno ng pang-uuyam. Ang liwanag mula sa mga sulo sa dingding ay nagbigay diin sa mahabang pilat na tumatakbo mula sa kanyang sentido pababa sa kanyang panga. Tila nang aasar siyang nagtanong kay Orphan sa mapangutyang tono, naisip mo na ba kung saan galing ang pilat na ito? 5 taon na ang nakalipas nang unang dumating si Orphan sa kabisera ng kaharian. Lahat sa paligid niya ay puno ng pagkailang at tensyon. Sa gitna ng mataong lansangan, sumibol ang isang pakiramdam na may palihim na nagmamasid sa bawat hakbang niya. At gaya ng inaasahan, lumitaw si Hydrin mula sa anino ng isang liblib na eskinita. Ang kanyang malamig na titig ay nagpahinto kay Orphan, ang pagkailang ngayon ay naging takot. Sa mapang-uyam na tinig, dahan-dahang lumapit si Hydrin, tila sabik na magsimula ng sagupaan. Tinanong niya kung iisip ba ni Orphan na ang Fang ay nilikha upang sanayin ang mga tulad niya para sa ibang layunin, bukod sa patayin si Azili na tinatawag nilang chaotic witch. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Orphan na parang matalim na punyal, halos hindi niya kayanin. Ang pagkaunawa ng tunay na layunin ng kanilang pagsasanay ay wasakin ng isang taong matagal na niyang itinuring na pamilya ay nagdulot ng hindi masukat na kirot. Sa kanyang pagkabigla, hindi niya namalayang pinakawalan ang nakatagong kapangyarihan sa kanyang loob. Isang malakas na ipu-ipo ang biglang sumiklab sa kanyang paligid. Ang liwanag nito ay dumampi sa mukha ni Hydrin, iniwan ng isang mahabang pilat mula no pababa sa baba, isang permanenteng bakas mula sa tadhana ng engkwentrong iyon. Gayunman, hindi basta-bastang napipigil si Hydrin. Pilit siyang lumaban sa puyo ng hangin, at pagkatapos ay sumugod ng diretso kay Orphan, determinadong tapusin siya sa isang iglap. Sa sandaling iyon, tila bumagal ang oras at naglaho ang lahat ng bagay maliban sa imahe ng kalabang dumarang sa kanya at sa matatag na mga mata ni Orphan. Iniwan lamang ang imahe ng kalabang sumasalakay at ang matatag na mga mata ni Orphan. Sa isang iglap, inaktiba ni Orphan ang teleportation spell at naglaho mula sa kanyang dating kinalalagyan na naging dahilan upang magmintis si Hydrin sa kanyang atake. Bago pa man maunawaan ni Hydrin ang nangyari, lumitaw si Orphan sa kanyang likuran at isang malakas na hampas ang tumilapon kay Hydrin. Sa isang kakaibang lugar, dahan-dahang iminulat ni Cleo ang kanyang mga mata, ngunit sa kasama ang palad nandoon ang alalay ni Factors. Bago pa man makapagsalita si Cleo, bigla itong sumugod at mahigpit na sinakal ang kanyang liig. Ang mga daliri nito ay unti-unting humihigpit na parabang ninanais agawin ang kanyang huling hininga. Wala itong ipinakitang awa at naghanda ng gumamit ng mahika upang wakasan siya. Gayunman sa sandaling iyon, isang matalim na sinag ng liwanag ang pumunit sa hangin at naputol ang kamay ng alalay, sumirit ang dugo habang siya'y napasigaw sa sakit. Sa pamamagitan ng kanyang natatanging mahika maagap na iniligtas siya ni Loki mula sa panganib. Samantala si Magic ay natransport din sa isang ganap na hindi pamilyar na lugar
Ang paligid ay madilim puno ng mga gumuho ng gusali at mabigat ang amoy ng pagkabulok. Pinilit niyang kalmahin ang sarili, ngunit ang pag-iisa ay nagpagulo sa kanyang isipan. Habang naghahanap ng daan palabas isang anino ang lumitaw mula sa malayo, papalapit ng pasuray-suray ngunit puno ng panganib. Isa itong kasapi ng klase na tila nadamay din sa teleportation spell. Dama ni Magic, ang papalapit na panganib nang bigla itong sumugod sa kanya sa nakakikilabot na bilis. Wala nang ibang pagpipilian, mabilis na lumikha si Magic na mahiwagang panangga. Ang malinaw na proteksyon ay nagbigay ng mahinang liwanag na saktong nakasalo sa direktang atake. Ang banggaan ay nagdulot ng malakas na pagsabog at napilitang umatras ang dalawang panig. Bagaman nakaiwas siya sa unang atake, napansin ni Magic na nawala sa kanyang pag-iingat ang mahalagang mapa. Mabilis itong itinago ng kalaban sa kanyang kasuotan, kasabay ng isang tusong ngiti na nagbabadya ng panukso. Kumulo ang galit ni Magic, ngunit higit pa roon inalala niya na baka maging pabigat siya kay Orphan. Hindi na nag-atubili at siya na ang unang umatake, itinuon niya ang enerhiya at pinakawalan ang isang malakas na sinag ng liwanag tuwid sa kalaban. Gayunman walang pinsalang idinulot ang atake. Sa isang sandaling kahinaan, mabilis siyang tinamaan ng kontra-atake na naging dahilan upang siya ay matisod at halos tuluyang matalo. Hindi may tago ng kalaban ang isi ng tagumpay, ngunit na maglaho ang liwanag mula sa kanyang atake, napansin niyang naglaho rin ang anyo ni Magic. Sa katotohanan, ginamit niya ang isang spatial displacement spell upang makaiwas sa nakamamatay na suntok. Nagpatuloy ang tensyosong sagupaan at sa pagkakataong ito, naghanda ang kalaban upang ibigay ang huling atake. Subalit, bago pa niya maisagawa ang kanyang intensyon, isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw at isang mahiwagang bala ang tumama sa kanya na nagpabagsak agad. Mula sa malayo, lumitaw si Factors na may kalmadong tindig. Samantala, nasukol ni Orphan si Hedrin sa dingding sa pamamagitan ng isang malakas na sipa na nagpahina rito at halos hindi na makalaban. Ang mga mata ni Orphan ay malamig na may halong pangungutya, at ang kanyang tinig ay naghatid ng hamon, kung hindi sapat ang pilat sa kanan, babalansehin ko ang mukha mo. Sa mga salitang iyon, napakuyom ng kamao si Hedrin, ngunit wala siyang nagawa sapagkat patuloy siyang pinangibabawan ni Orphan. Nang umabot na sa rurok ang tensyon, lumitaw si Cleo na nailipat ng mahika ni Loki. Basang pawis ang kanyang mukha, ngunit nanatili ang determinasyon. Mabilis niyang isinalaysay na ng tangkaing saktan ni Factors na alalay si Loki, sinamantala niya ang pagkakataon at buong lakas na umatake mula sa likuran na agad nagpabagsak dito. Mula sa panganib, mabilis siyang umalis kasama si Loki upang hanapin si Orphan. Nagpatuloy ang grupo patungo sa silid ng klase kung saan naghihintay ang guro na may hawak na isang aklat. Ang ekspresyon nito ay nagpakita ng kasiyahan habang ipinahayag niyang ninakaw niya ang pinakamahalagang aklat mula kay Magic. Subalit ang naging tugon ni Orphan ay isang mapangutyang tawa na tila yumanig sa buong silid. Dahil dito nawala ng pasensya ang pinuno ng klase at binuksan ang aklat umaasang makakita ng mahalagang sikreto. Ngunit sa halip na mahalagang nilalaman ang mga pahina ay puno lamang ng mga kalokohang guhit, parang biro ng isang bata. Habang nananatiling mabigat ang tensyon sa loob ng silid, biglang lumitaw sina Factor at Magic. Ang titig ni Factor ay seryoso habang maring ipinahayag na ang mga labag na gawain ng klase sa Fang Tower ay hindi maaring palampasin. Ang kanyang pahayag ay tinugon ng pinuno ng klase sa pamamagitan ng mapagmataas na tawa at mapanlibak na asal na parabang walang kayang gawin laban sa kanya ang ilang tao. Ngunit mabilis na naglaho ang kanyang kumpiyansa nang biglang lumitaw si Azealia. Ang kanyang presensya ay nagdala ng isang makapangyarihang aura na tila nagpatigil sa lahat. Nang makita siya agad na nawala ng kontrol ang pinuno ng klase at nagsisigaw ng galit habang buong puot na sumugod upang siya ay paslangin. Ngunit bago pa man siya makalapit, agad na humarang si Orphan at sinalo ang atake gamit ang kanyang braso. Nagsagupaan sila ng matindi, ngunit hindi nagtagal bumagsak ang pinuno ng klase na nawala ng malay matapos pangibabawan ni Orphan. Sa sandaling lumapit si Azili, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng bahagyang awa. Wala siyang sinabi, bagkus tinaas niya ang kanyang kamay at inaktiba ang kanyang magulong kapangyarihan. Isang alon ng mahika ang kumalat at pinalot ang buong klase. Sa isang iglap na bura ang lahat ng kanilang alaala tungkol sa kanya na nag-iwan ng kakaibang kawalan sa kanilang isipan. Habang siya ay papalabas, lumingon siya kay Orphan at ang kanyang tinig ay nagbigay ng isang hamon.
pumunta ka sa Kimlak Church kung nais mong tapusin ang usaping ito. At bago pa man makasagot si Orphan, naglaho na si Azalee gamit ang mahika.